Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Nagsisimula ang lahat kay Batang Sama, na nakaupo at nakikinig sa kanyang lolo na nag-uusap tungkol sa kung paano kailangan ng lahat na magkaroon ng pamilya, upang hindi sila mamatay ng mag-isa sa buhay. Sinabi rin ng lolo ni Sama na kapag wala na siya, dapat subukan ni Sama na bumuo ng pamilya at maghanap ng kaligayahan. Sinabi pa niya na dapat protektahan ni Sama ang mga mahal niya, dahil sa huli, pagdating ng panahon, mararamdaman niyang sulit ang lahat. Ang mga salitang ito ay nag-iiwan ng pangmatagalang impresyon sa puso ni Sama, na para bang ito ang huling hiling ng kanyang lolo. Hindi nagtagal pagkatapos noon, pumanaw ang matanda, naiwan si Sama na mag-isa sa mundo. Walang ama, walang lolo't lola, walang ibang kamag-anak. Samantala, sa ibang katotohanan, ang hari at ang mga tagapayo ng kaharian ay nagsisikap na humanap ng paraan para maalis ang mga problemang kinakaharap ng bansa. Nagpasya sila na ang pinakamagandang pagkakataon ay subukang magpatawag ng isang bayani mula sa ibang mundo. At kahit na alam ang mga panganib, wala silang ibang pagpipilian. Inaprubahan ng hari ang ritual, at sa tulong ng mga salamangkero, sinimulan nila ang proseso. Isang malakas na liwanag ang pumupuno sa buong kastilyo habang ang spell ay nabubuo sa kalangitan. Sa mismong sandaling iyon, si Sama ay nasa isang silid-aklatan na nag-aayos ng ilang mga libro, nang biglang, isang kumikinang na asul na simbolo ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Nang hindi nauunawaan ang isang bagay, hinila siya sa ibang lugar at humarap sa mga taong responsable sa pagpapatawag. Siya ay ganap na nalilito, na walang ideya kung ano ang nangyayari, hanggang sa ang pari na nagsagawa ng ritual ay mukhang nabigla dahil kahit siya ay hindi naisip na ang spell ay talagang gagana. Pagkatapos ng pagpapatawag, dinala si Sama sa pangunahing bulwagan, kung saan pinasalamatan siya ni Haring Albert sa pagdating. Nagsasalita siya na parang kusang tinanggap ng bata ang imbitasyon na ipatawag sa mundong iyon, ngunit malinaw na hindi siya pumayag sa anuman, at dinala siya rito nang hindi man lang alam kung ano ang nangyayari. Humingi ng paumanhin ang hari, sinabing hindi niya alam ang tungkol sa plano ng maaga, at talagang ikinalulungkot niya ang gulo. Humihingi ng paliwanag si Sama kung bakit nangyari ang lahat ng ito bago magpasya kung dapat ba talaga siyang magalit o hindi. Ipinaliwanag ni Haring Albert na nakatira sila sa isang napakalaking kontinente na tinatawag na Landia, kung saan magkakasamang nabubuhay ang iba't ibang lahi, tulad ng mga tao, elves, dwarves, at iba pa. Ang mga pangkat na ito ay bumuo ng ilang kaharian sa buong lupain. Ngunit 10 taon na ang nakalilipas, lumitaw ang isang demonic region. Nagdala ito ng hindi mabilang na mga demonyo na sumira sa mga bansa sa malapit, at upang harapin ang banta, ang iba pang mga kaharian ay nagkaisa. Lumikha sila ng isang hukbo upang labanan ang mga demonyo. Ngunit hindi ito sapat, ang mga demonyo ay patuloy na lumakas at kalaunan ay nasakop ang 1/3 ng kontinente, na ngayon ay kilala bilang nasasakupan ng Demon Lord. Ang natitirang mga bansa ay pinamamahala ang hawakan ang linya, ngunit upang patuloy na lumaban, kailangan nilang patuloy na magpadala ng pera at mga mapagkukunan. Sinabi pa ng hari na ang Empire of Great Chaos, ang bansang nangunguna sa paglaban sa mga demonyo, ay humiling ng suportang pinansyal mula sa kanilang kaharian. Ngunit dahil nahaharap sila sa matinding krisis, sa halip na magpadala ng pera, ipinadala nila si Sama bilang bahagi ng isang lumang kasunduan. Nang marinig ito ni Sama, natigilan siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng mga tao na ang imperyo ang kabalikat sa pangunahing labanan, at sinamantala iyon ng kanilang kaharian. Ngunit hindi na sila makakatulong sa pagkain o ginto dahil desperado na ang kanilang sitwasyon. Iyon ang dahilan kung bakit umasa sila sa isang sinaunang kasunduan na nagpapahintulot sa kanila na magpatawag ng isang bayani bilang isang paraan ng maagang alyansa. At doon napagtanto ni Sama na siya ay naging isang bargaining chip. Alam niya na kung ipinadala siya sa ibang bansa, maaari siyang mamatay o maging object of experimentation dahil lang sa ibang mundo siya. Naisipan pa niyang tumakas, pero alam niyang hindi magiging madali sa hindi pamilyar na lugar na ito. Kaya nagtatanong siya kung madalas bang nangyayari ang ganitong uri ng pagpapatawag. Sumagot ang hari na bago sa kanya, isang beses lang ito nangyari, 500 taon na ang nakalilipas. Napagtatanto na wala siyang maraming pagpipilian, nagmumungkahi si Sama ng alternatibo. Sa halip na paalisin kaagad, nag-aalok siya na subukan at ayusin ang mga problema sa pananalapi ng kaharian upang hindi na sila humingi ng tulong sa ibang mga bansa. Nagpasya ang hari at ang kanyang mga tagapayo na kumuha ng pagkakataon sa ideyang ito at ibigay ang responsibilidad para sa pananalapi ng kaharian kay Sama.
Kahit na nakumbinsi niya ang hari sa kanyang pananalita, si Sama mismo ay walang ideya kung paano ito gagawin. Ngunit iniisip niya na kung kaya niyang magdala ng pera para sa kaharian, hindi bababa sa hindi siya ipadala sa digmaan. Hinihingi niya ang lahat ng data sa ekonomiya ng kaharian, infrastruktura, agrikultura, lahat. At pagkatapos nito, gumugugol siya ng 3 buong araw sa pag-aaral kasama ng ministro. Sa pagtatapos ng panahong iyon, si Sama ay pagod na pagod. At sa gitna mismo ng lahat, si Haring Albert ay gumawa ng isang nakakagulat na anunsyo. Itatakwil niya ang trono at pangalanan si Sama bilang bagong hari. Higit pa rito, ibinunyag niya na ikakasal na si Sama sa kanyang anak na si Lesha. Naiwan ang lahat na nakatulala, lalo na si Sama. At nang kumalat ang balita sa ibang kaharian, walang nakakaunawa kung bakit ipinasa ang trono sa isang ipinatawag na bayani. Si Lesha, na nasa ibang kaharian, ay mabilis na bumalik sa bahay nang malaman niya ito, sa pag-aakalang maaaring ito ay isang uri ng pagsasabuatan laban sa hari. Nang makipag-usap siya sa kanyang ama, ipinaliwanag niya na naniniwala siyang mas may kakayahan si Sama na mamuno kaysa siya mismo. Nagrereklamo si Lesha na inayos nila ang engagement nang hindi nagtatanong sa kanya. Sinabi ni Albert na kung ayaw magpakasal ni Sama, maaaring kanselahin ang pakikipag-ugnayan, ngunit iminumungkahi niya na kilalanin niya muna ang bagong hari. Naaabala pa rin, nagpa siya si Lesha na hanapin si Sama, at nang makarating siya sa bulwagan, nakita niya itong nakabaon sa mga salansan ng mga papel, ganap na nakatuon sa pag-aaral. Nang hindi man lang tumitingin sa kanya, nagtatanong siya kung marunong itong magbasa, at pagkatapos ay sinimulan siyang subukan sa ilang mga kalkulasyon. Sinasagot ni Lesha ang lahat, agad na ipinapakita na naiintindihan niya ang paksa. Nagulat si Sama at inanyayahan siyang tumulong, na nagsasabing maaaring maging kapaki-pakinabang ang isang bagong pananaw. Ipinakilala ni Lesha ang kanyang sarili bilang anak ni Haring Albert, ngunit nagdududa siya sa una, dahil nakasuot ito ng uniforme ng militar. Ipinaliwanag niya na bahagi siya ng isang espesyal na unit na pinamumunuan ni Duke Carmine, at nagmadali siyang bumalik nang marinig niya ang tungkol sa mga pagbabago sa kaharian. Sinabi ni Sama na hindi niya ninakaw ang trono mula sa sinuman, at halos pinilit ito ni Haring Albert sa kanya. Nais malaman ni Lesha kung paano siya napunta mula sa tinawag na bayani hanggang sa hari sa napakaikling panahon. Inamin niya na hindi niya ito naiintindihan sa kanyang sarili, at ang lahat ng ginawa niya ay subukang iligtas ang kanyang sariling balat at maiwasan ang ipadala sa digmaan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang ilan sa mga reformang pang-ekonomiya na sinimulan niya, kahit na wala siyang intensyon na magmana ng trono. Humihingi ng paumanhin si Lesha sa paraan ng pakikitungo niya sa kanya sa simula, ngunit sinabi ni Sama na siya talaga ang pinakamatapat na tao na nakita niya sa ngayon. Nangako siya na kapag maayos na ang mga bagay sa kaharian, ibibigay niya ang korona sa kanya, dahil wala siyang interes na maging hari. Sinabi rin niya na ayos lang siya sa pagsira sa engagement. Nagtataka, nagtanong si Lesha tungkol sa utang sa Empire of Great Chaos. Sinabi ni Sama na nalutas na niya ang lahat sa pamamagitan ng pagbebenta ng malaking bahagi ng mga kayamanan ng kaharian, karamihan sa mga alahas, sa isang kalapit na bansa at nakakuha ng malaking halaga ng pera. Nagulat si Lesha, naalala na marami sa mga bagay na iyon ay makasaysayan. Ipinaliwanag ni Sama na pinaghiwalay niya ang pinakamahalagang piraso para sa kasaysayan ng kaharian at para sa isang museo sa hinaharap, na nagbebenta lamang ng kung ano ang may maliit na halaga sa kultura. Iniingatan din niya ang mga relic at mahiwagang armas upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Samantala, sa ibang bahagi ng kaharian, hiniling ng isang babae sa kanyang tagasunod na bantayan si Sama, na gustong malaman kung talagang kaya nitong panatilihing maayos ang kaharian. Bumalik kay Lesha, lalo siyang nagulat sa mga desisyon at aksyon na ginagawa ni Sama. Iminumungkahi niya na sa halip na magpadala ng pera sa ibang bansa, dapat nilang gamitin ito upang palakasin ang hukbo, dagdagan ang kapangyarihang militar ng kaharian upang hindi na nila kailangang patuloy na sumunod sa isa pang imperyo. Ngunit hindi sumasang-ayon si Sama. Sinabi niya na ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang bumili ng oras at mamuhunan sa ekonomiya, dahil kung ang kaharian ay magtatapos sa gutom, isang pag-aalsa ang mangyayari. Lumipas ang ilang araw, at nagsimulang mapansin ni Sama kung gaano kaiba ang pang-araw-araw na buhay sa bagong mundong ito. Dito, lumilipad ang mga tao sakay ng mga dragon, ang mga barko ay pinapagana ng malalaking nilalang sa dagat, at lahat ay gumagamit ng mahika para sa lahat mula sa pag-iilaw ng silid hanggang sa pagluluto. Ngunit gayunpaman, ang kanilang teknolohiya ay napakaluma pa rin at halos medieval. Bilang bagong hari, ang trabaho ni Sama ay dalhin ang kaharian sa kasalukuyan,
upang gawing moderno ang lahat at pagbutihin ang lahat ng mga lugar hanggat maaari. Habang iniisip niya ito, nagpakita ang pari at sinabi sa kanya na kailangan niyang kumuha ng magic test. Maaaring dahil sa ibang universe siya, iba ang kapangyarihan niya. Nagtataka, sumama si Sama sa pari sa isang maliit na estatwa. Ipinaliwanag ng pari na kung hinawakan niya ang rebulto, ipapakita nito ang likas ng kanyang mahiwagang kakayahan. Nang hawakan ito ni Sama, dumilim ang lahat, at nakita niya ang ilang makukulay na ilaw na nakapalibot sa kanya, na nagpapatunay na mayroon talaga siyang magic, bagamat hindi pa rin niya alam kung anong uri. Pagkatapos nito, nalaman ni Sama kung ano ang kanyang tunay na kapangyarihan. Habang nagtatrabaho, nagpakita si Lesha at nagtatanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Sama na napagtanto niya na maaari niyang ilipat ang kanyang isip sa mga bagay at kontrolin ang mga ito upang makagawa siya ng panulat na magsulat ng mag-isa, na kinokopya ang kanyang mga iniisip na halos parang buhay ang mga ito. Sa palagay ni Lesha ay medyo kakaiba iyon, at sumang-ayon si Sama na ito ay isang hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Sa ngayon, 3 bagay lang ang kaya niyang kontrolin sa isang pagkakataon, ngunit iyon ay nagpapabilis na sa pagsulat ng mga ulat at mga plano sa reforma. Sinabi ni Lesha na marami na siyang mga taong nagtatrabaho para sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Sama na naghahanap siya ng mga bagong paraan upang magdala ng pera. Binabantayan din niya kung sino ang kumikita sa negosyo, ngunit hindi nagbabayad ng buwis ng maayos o umiiwas sa kanilang mga responsibilidad. Nagbabala siya na kung may mahuli, ituturing itong pagnanakaw, at kailangan nilang magbayad o makulong. Matapos marinig ang lahat ng ito, nagulat si Lesha sa kung gaano dedikado si Sama sa pangangasiwa sa pananalapi at pangangasiwa ng kaharian. Kasabay nito, iniisip ni Haring Albert ang kalagayan ng kanyang anak habang nagtatrabaho kasama si Sama. Sumunod, pinatrabaho ni Sama si Lesha, tumulong din sa mga papeles. Nagpuyat sila buong gabi sa pagtatrabaho, at nang sumikat ang araw, napagtanto ni Sama na nakatulog na ang iba pang mga tauhan. Tumayo siya at lumapit kay Lesha, hinawakan ang buhok nito habang natutulog. Nang nagising siya, nakita niya siya doon, nalilito at nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Sinubukan ni Sama na magpaliwanag at sinabing napakapayapa niya habang natutulog, at pagkatapos noon ay niyaya niya itong sumama dahil may gusto itong ipakita sa kanya. Nang maglaon, sumakay sila sa kabayo at niyakap siya ng mahigpit ni Sama, sinabing hindi pa siya nakasakay ng kabayo noon dahil wala man lang sila sa mundo niya. Pinag-isipan iyon ni Lesha at tinanong kung mayroon siyang pamilya o isang taong espesyal tulad ng isang kapareha o asawa. Sumagot si Sama na ang kanyang pinakamalapit na kamag-anak ay ang kanyang mga lolo't lola, ngunit sila ay namatay noong nakaraan, kaya walang naghihintay sa kanyang orihinal na mundo. Kakaibang saya ang nararamdaman ni Lesha at nagsimulang mahulog sa kanya. Pagkatapos ng biyahe, nakarating sila sa isang cotton field. Nagkomento si Lesha kung gaano kaganda ang lugar, ngunit ipinaliwanag ni Sama na isa sa mga dahilan ng kakulangan sa pagkain sa kaharian ay ang pagtutok sa pagtatanim ng mga pananim na hindi para sa pagkain, tulad ng bulak. Noong nakaraan, ang bulak ay itinanim lamang sa hilaga, ngunit pagkatapos ng pagsalakay ng demonyo, tumaas ng husto ang pangangailangan kaya nagsimula silang magtanim ng higit pa, na nabawasan ang espasyo para sa mga pananim na pagkain. Ngunit ang presyo ng bulak ay bumagsak ng husto nang ang iba pang mga kaharian ay nagsimula na ring palagwin ito, na iniwan ang kanilang kaharian na may mga bundok ng hindi nabentang bulak at halos walang pagkain, na lubhang nakaapekto sa mas mahihirap na populasyon. Labis ang sama ng loob ni Lesha dahil hindi niya ito napagtanto noon at sinabi niyang nabigo siya sa mga tao. Tiniyak siya ni Sama, na nagsasabi na ang paggawa ng mga pagkakamali ay bahagi ng pag-aaral at iyon mismo ang dahilan kung bakit siya dinala doon. Gusto niyang maunawaan niya ang mga problemang ito para balang araw kapag hindi na siya hari, mapangasiwaan niya ng maayos ang kaharian. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Sama ang kanyang plano upang ayusin ang sitwasyon. Nililimitahan nila ang pagtatanim ng bulak at iba pang pananim na hindi pagkain, at magbibigay ng mga insentibo para sa mga magsasaka na magtanim ng mas maraming pagkain tulad ng trigo at patatas. Bibilhin ng kaharian ang ani sa isang nakapirming presyo at muling ibebenta sa populasyon sa mas mababang halaga. Iyon ay bubuo ng ilang utang, ngunit ito ay kinakailangan upang mapalakas ang produksyon ng pagkain. Sang-ayon si Lesha sa plano, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sila kumakain kasama ang mga sundalo. Sinabi ni Sama na binabawasan nila ang mga gastusin sa pagkain upang maiwasan ang pag-aaksaya, hindi tulad ng mga naunang hari na dati ay nagdaraos ng mga magarang handaan. Sa sandaling iyon, dumating si Ludwin,
ang kapitan ng maharlikang bantay, na nagsasabing hindi mapigilan ng mga gwardya ang pag-uusap tungkol sa kung gaano kahirap magtrabaho si Sama bilang hari. Biro ni Sama na kung may oras siya para makipag-chat, malamang may oras din siyang magtrabaho. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pagkain ng magkasama, at tinanong ni Ludwin kung paano nangyayari ang mga reforma. Inamin ni Sama na ang mga bagay ay hindi umuunlad sa paraang inaasahan niya, dahil sa ngayon, ang punong ministro lamang ang tunay na tumutulong sa pinakamahalagang desisyon. Sinabi niya na kailangan niya ng mas maraming tao na handang tumulong sa anumang uri ng gawain at nauunawaan kung ano ang nangyayari sa bawat rehiyon. Sa pagtatapos ng hapon, tinawagan ni Sama si Lesha para pag-usapan ang paggamit ng Magic Transmission Stone para magpadala ng mensahe sa buong kaharian, na humihiling ng mga bihasang individual na tumulong sa mga kritikal na gawain na nangangailangan ng pansin. Sumasang-ayon si Lesha, kahit na ito ay isang bagay na hindi pa nagagawa, dahil ang mga batong iyon ay kadalasang ginagamit lamang para sa mga napakahalagang anunsyo. Sinasamantala ni Sama ang pagkakataong magtanong tungkol sa mga antas ng karunungang bumasa at sumulat, at inihayag ni Lesha na kalahati ng populasyon ay hindi marunong bumasa, at humigit kumulang 30% lamang ang maaaring magsulat. Iyon ay labis na nakakaabala kay Sama, dahil ang ibig sabihin nito ay 70% ng mga tao ay hindi maaaring kumuha ng nakasulat na pagsusulit. Kaya't nagpasya siya na kapag bumuti ang ekonomiya, mamumuhunan siya ng malaki sa edukasyon. Ngunit sa ngayon, ang prioridad ay ang pag-akit ng mga maaasahan at may kakayahang individual. Dahil sa inspirasyon ng isang matandang general mula sa Han Dynasty na nahuhumaling sa paghahanap ng mga mahuhusay na tao, nagtapos si Sama sa pagpapadala ng mensahe sa buong kaharian. Ipinaliwanag niya ang mahirap na sitwasyon na dulot ng kakulangan sa pagkain at ang patuloy na digmaan laban sa hukbo ng demonyo. Sinabi rin niya na bumaba sa trono si Haring Albert dahil sa pakiramdam niya ay hindi na niya kayang mamuno at ipinagkatiwala ang kinabukasan ng mga tao sa bago. Sinabi ni Sama sa mga tao na naghahanap siya ng mga mahuhusay na individual na tutulong sa pagbabago ng bansa, at iniimbitahan niya ang sinumang naniniwalang mahusay sila sa isang bagay na sumulong. Ang edad, lahi, at katayuan sa lipunan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang paniniwala sa sarili mong kakayahan at pagiging walang kapantay sa iyong ginagawa. Sinabi rin niya na kahit naisipin ng isang tao na walang silbi ang kanilang talento sa kaharian, personal niyang susuriin ang halaga nito kapag nakilala niya ang taong iyon. Para matapos ang talumpati, ipinangako ni Sama sa mga tao na kung sino man ang makapagpapatunay sa kanya na sila ang pinakamagaling sa kanilang ginagawa at walang ibang makahihigit sa kanila, siya mismo ay makikilala ang taong iyon bilang walang kapari sa lugar na iyon. Ang talumpati ay nagbibigay sigla sa populasyon, na puno ng pag-asa at pananabik, na ginagawang inspirasyon ang mga tao sa lahat ng lahi at edad na makibahagi sa mga pagbabagong pinamumunuan ng bagong hari. Pagkatapos ng anunsyo, nagpasya ang mga tao mula sa lahat ng sulok at lahat ng gilid na makibahagi sa layunin. Ang ilan ay sumuko sa mahahalagang posisyon, ang iba ay nadaigang takot. At mayroon ding mga umalis sa kanilang mga tahanan na itinaya ang lahat sa bagong yugtong ito, na gustong tulungan ang hari at patunayan na sila ang pinakamahusay sa kung ano ang alam nilang gawin. Lumipas ang ilang araw, at napansin ni Sama na sa universo na ito, lahat ay nakikipag-usap gamit ang isang wika. Kahit na hindi ito Japanese, siya, bilang isang summoned hero, ay nakakaintindi at nakakapagsalita nito ng mahusay. Pagdating sa pagsusulat, ganoon din. Mag-iisip siya sa wikang Hapon, ngunit ang lahat ay automatikong lilitaw sa wika ng mundong ito. Gayunpaman, dahil naiintindihan pa rin ni Sama ang kanyang sariling wika, kung mag-play siya ng isang recording mula sa kanyang telepono, ang mga tao sa paligid niya ay makakarinig lamang ng mga kakaibang ingay. Kinaumagahan, nagising si Lesha na iniisip ang sinabi ni Sama sa kanya habang nagtatrabaho sila sa bulak. Iniisip niya kung talagang may kakayahan ba siyang maging isang mahusay na pinuno at kung maaari ba siyang maging pamilya ni Sama. Dahil alam niyang wala na siyang kasama sa dating mundo, tinanong niya kung maaaring siya ang dahilan para manatili siya. Pagkatapos noon, pumasok ang katulong sa kwarto, nakitang malalim ang iniisip ni Lesha, at tinanong kung okay lang ang lahat. Pinaalalahanan din niya na ngayong araw ang pagtatanghal ng mga may pinakamataas na rating na kandidato mula sa mga pagsusulit sa talent recruitment. Pagkatapos nito, nakilala nila ang 5 finalist na maghaharap kay Sama, at 4 sa kanila ay yumuko sa harap ng bagong hari, ngunit ang isa ay tumanggi. Humingi ng paggalang ang mga gwardya, ngunit ipinaliwanag niya na ayon sa mga tradisyon ng kanyang tribo, yumuyuko lamang sila sa kanilang personal na amo at humihingi ng pangunawa. Hiniling ni Sama sa mga gwardya na palayain ito, dahil nandoon ang lahat upang makipagtulungan,
at dinagtagal, ipinakilala ng punong ministro ang bawat kalahok at inilarawan ang kanilang mga kakayahan sa lahat ng bagay na ipinapalabas sa buong kaharian. Nagsimula siya kay Shay, isang maitim na duwende na nakatira sa protektadong kagubatan. Ang mga Dark Elf ay kakaunti sa bilang sa loob ng kaharian, ngunit sila ay namumukod tangi sa labanan. Sila ay nanirahan sa isang kagubatan sa ilalim ng banal na proteksyon at nagkaroon ng napakakaunting pakikipag-ugnayan sa ibang mga tao dahil sa kanilang malalim na koneksyon sa kanilang sariling angkan. Sinabi ng ministro na si Asha ay nanindigan sa kanyang pakikipaglaban sa mga kasanayang iyon at umabot sa isang kahangahangang antas ng militar. Pinuri siya ni Sama, pero sabi ni Asha, ayaw niya ng reward, gusto niyang mag-request. Nadama ng isa sa mga gwardya ang panganib at sinubukan siyang pigilan, ngunit sinabihan sila ni Sama na hayaan siyang magsalita. Ipinaliwanag niya na ang mga puno sa kanilang kagubatan ay humihina, na labis na nag-aalala sa kanyang mga tao, at agad na naunawaan ni Sama. Ipinaliwanag niya na paminsan-minsan, kailangang putulin ang mga puno upang hindi lumaki ng sobra-sobra at upang maabot ng sikat ng araw ang lupa, na nagpapahintulot sa iba pang mga halaman na tumubo at pagyamanin ang lupa ng mga sustansya. Namangha si Asha sa kanyang kaalaman at lumuhod sa kanyang harapan, ipinangako ang kanyang katapatan sa bagong hari. Nangako siya na susundin niya ang anumang utos, lalaban hanggang wakas, at inalok pa ang sarili sa kasal sa kanya basta't tutulungan niya ang kanyang kagubatan. Sumang-ayon si Sama na tumulong at lumipat sa susunod na kandidato, si Junodoma. Bukod sa itinuturing na isa sa mga pinakamagandang babae sa kaharian, mayroon siyang pambihirang boses at kinilala bilang pinakadakilang mga awit sa lahat ng panahon. Nagmula si Juna sa isang mahalagang pamilya at nagmula sa mga nilalang na naninirahan sa dagat, na ginagamit ang kanilang pag-awit upang maakit ang mga mandaragat na parang sirena. Labis na curious si Sama at nagtanong kung maaari ba siyang kumanta ng isang bagay sa live broadcast upang pasiglahin ang espiritu ng mga tao. Ipinaliwanag ni Juna na tradisyonal na malungkot ang kanyang mga kanta, ngunit kung makarinig siya ng mas masaya, maaari niyang kantahin ito nang walang anumang problema. Inabot ni Sama sa kanya ang kanyang headphone at nagpatugtog ng kanta mula sa sarili niyang mundo. Nagulat si Juna sa wikang banyaga, ngunit kahit hindi niya ito maintindihan, naramdaman niya ang ritmo ng mga ito at nagsimulang kumanta. Ang lahat ay nabighani habang nakikinig sa kanyang boses, at pinuri ni Sama ang kanyang katapangan sa pagkanta sa ibang wika, na kinikilala ang kanyang napakalawak na talento. Samantala, sa kalapit na bansa kung saan ibinente ni Sama ang mga alahas, nagsimulang kumalat ang mga alingaw na nagre-recruit siya ng mga bagong tao ng hindi hayagang kritikal. Nag-iisip ang mga tao kung talagang makikilala niya kung sino ang tunay na may talento. Ang sumunod na kalahok ay isang mahiyaing binata na nagngangalang Pancho. Paglapit niya, natapilok siya at bumagsak sa lupa. Ipinaliwanag ng ministro na ang husay ni Pancho ay ang kanyang napakalaking hilig sa pagkain. Nanalo siya sa kampyonato sa paligsahan sa pagkain, at ang kanyang pagmamahal sa lutuin ang nagdala sa kanya sa mga paglalakbay sa buong mundo. Sinubukan niya ang mga recipe at sangkap mula sa bawat sulok ng mundo, at natikman na ni Pancho ang halos lahat ng uri ng pagkain na umiiral sa universo na iyon. Tumayo si Sama, inalok ang kanyang kamay upang tulungan siya, nagpasalamat sa kanyang pagdating, at sinabing siya ang eksaktong uri ng tao na matagal na niyang hinahanap. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Pancho. Palagi siyang hindi pinapansin at kinukot siya dahil sa kanyang gana, kaya't labis siyang nababalisa na muling tanggihan. Ngunit tiniyak ni Sama sa kanya, sinabing dapat niyang ipagmalaki dahil ang pagkahilig sa pagkain ang eksaktong makakatulong sa pagliligtas sa kaharian. Sa kaalaman ni Pancho, makakahanap sila ng pinakamahusay na alternatibong pagkain para sa populasyon. Binigyan pa siya ni Sama ng pangalang Ishizuka, sinabing inaasahan niya ang magagandang bagay mula sa kanyang trabaho. Masayang masaya, tinanggap ni Pancho, at lahat ng tao sa kaharian ay nanood habang binibigyang halaga ni Sama ang kanyang mga espesyal na talento. Ang huling kalahok ay isang binata na nagngangalang Hakuya, na sikat sa kanyang napakatalino na pag-iisip at pambihirang memorya. Sabi nila, wala man lang lumalapit sa level ng katalinuhan niya. Sinabi ni Hakuya na ang kanyang tiyuhin ang nagrekomenda sa kanya, na humihiling sa kanya na lumayo sa mga libro ng kaunti at tumulong sa kaharian. Umiti si Sama at sinabing dumaan siya sa isang katulad na bagay, pagkatapos ay nagtanong kung anong uri ng mga libro ang tinatamasa ni Hakuya. Sumasagot siya na medyo gusto niya ang lahat. Kasaysayan, batas, diskarte sa militar, panitikan. Anumang content na makakatulong sa kanya na matuto pa. Iminumungkahi ni Sama na magiging perpekto si Hakuya bilang pinuno ng Royal Library, na may akses sa lahat ng uri ng kaalaman. Ngunit tumanggi si Hakuya,
na nagsasabing gusto na niyang sumali sa pangkat ng diskarte sa militar ng hari. Tinanong ni Sama kung bakit nagbago ang isip niya, at ibinunyag ni Hakuya na pinagmamasdan niya si Sama mula pa noong una. Ang kanyang personal na pagsubok upang makita kung si Sama ay tunay na isang mabuting hari, ay upang panoorin kung tatanggapin niya o hindi si Pancho. Nang makita kung paano tinanggap ni Sama si Pancho, naunawaan ni Hakuya na malinaw na alam ni Sama kung ano ang kailangan ng kaharian. Hiniling niya na maging strategist ni Sama, na iniiwan ang huling desisyon sa hari. Pinahahalagahan ni Sama ang kanyang saloobin at pumayag na makipag-usap sa kanya mamaya sa isang pribadong silid tungkol sa posisyon. Pagkatapos nito, opisyal na itinalaga ni Sama si Hakuya bilang bagong Black Prime Minister. Buong gabi nilang pinag-uusapan ang iba't ibang mga bagay, at nakilala ni Sama ang henyo na si Hakuya, na ginagawa siyang kanang kamay ng hari. Ang susunod na kalahok ay isang batang babae na nagngangalang Tomo, na nagtataglay ng isang pambihirang regalo. Maaari siyang makipag-usap sa mga ibon at iba pang mga hayop. Upang subukan ito, pumunta sila sa isang kwadra kung saan matututuhan niya ang kasaysayan ng kalusugan ng mga kabayo sa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap sa kanila. Napagtanto ni Sama na ang mga mystical na lobo na iyon ay hindi katutubong sa rehiyon at si Tomo ay talagang isang refugee. Gayunpaman, nananatili siya sa proseso ng pagpili, at nagpasya si Sama na gagamitin niya ang kanyang regalo, kahit hindi pa niya alam kung paano. May sinusubukang sabihin si Tomo, ngunit nahihiya siya sa harap ng lahat. Kaya lumapit si Sama at nakinig habang may ibinubulong ito sa kanyang tainga. Ang mga sinasabi nito ay nagiging seryoso sa kanya, ngunit siya ay nagpapanggap na normal ang lahat upang hindi maalarma ang iba. Sinabi niya kay Tomo na isasaalang-alang niya ang kanyang kahilingan at hiniling sa ministro na mag-isip ng pinakamahusay na paraan upang magamit ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos nito, pinasalamatan ni Sama ang lahat ng lumahok at sinabing umaasa siya na magkasama silang mapaunlad ang kaharian. Nang gabing iyon, sa mga silid ng hari, naroon si Sama kasama si Lesha at ang mga ministro. Nagtatanong siya kung may nakarinig sa sinabi ni Tomo, at ang sagot ng lahat ay hindi, kahit sa pamamagitan ng broadcast, dahil hindi ito nakuha ng audio ng maayos. Ibinunyag ni Sama na bukod sa kanyang kakayahang makipag-usap sa mga hayop, sinabi rin niyang nakausap na niya ang isang demonyo, at nabigla ang lahat dahil akala nila ay walang advanced intelligence ang mga halimaw na iyon. Ngunit ang ilan sa mga tagasunod ng Demon Lord ay gumagamit ng mga sandata at mga diskarte sa pakikipaglaban, kumikilos halos tulad ng mga tao. Kaya nga tinawag silang mga demonyo at umaasal na parang tao, kahit na hindi sila nagsasalita ng parehong wika. Natigilan ng mga ministro nang makausap ni Tomo ang isa sa mga halimaw na iyon. Tinanong ni Ludwin kung tungkol saan ang kanilang pag-uusap. Ipinaliwanag ni Tomo na nag-aani siya ng mga gulay sa kagubatan nang makaharap niya ang isang demonyo na kasing laki niya, na may mukha na aso na kahawig ng isang scout demon. Siya ay sumigaw, at ang demonyo ay nagulat nang mapagtantong naiintindihan niya siya. Tinanong niya kung talagang naiintindihan niya ang sinasabi nito, at pagkatapos niyang kumpirmahin ito, binalaan siya ng demonyo na tumakas, na nagsasabing hindi nila kakayanin na mawalan ng taong may kakayahan. Nagulat ang lahat sa kwento, at binibigyang diin ni Sama kung gaano kahalaga ang impormasyong ito. Sa isang taong kayang makipag-usap sa kalaban, maaari nilang ibalik ang takbo ng digmaan. Ngunit binalaan sila ni Sama na maging maingat, dahil kung matuklasan ng ibang kaharian na ang isang tao sa Elf Hidden ay maaaring makipag-usap sa mga demonyo, ipagpalagay nilang ang kaharian ay bumuo ng isang uri ng alyansa sa Demon Lord. Iyon ay magiging isang malaking problema, dahil ang mga salungatan sa pagitan ng mga kaharian ay karaniwan, tulad ng sa sariling mundo ni Sama, at kahit isang maliit na hinala ay gagawin silang isang target. Pagkatapos ay nagpasya si Sama na panatilihing lihim ang kakayahan ni Tomo at ginagarantiyahan ng buong proteksyon para sa kanya, na ipinahayag na siya na ngayon ang pinakamahalagang tao sa buong kaharian, mas mahalaga pa kaysa sa kanyang sarili. Maaring siya ang susi sa pagbabago ng takbo ng digmaang ito, at iminumungkahi niya na magtalaga ng mga gwardya upang protektahan siya. Ngunit nagbabala ang ministro na maaari itong magtaas ng hinala. Ang alternatibo, ayon sa ministro, ay ampunin siya. Dahil hindi pa kasal si Sama at malayo pa ang kasal nila ni Lesha, hindi nila iyon magagawa kaagad. Kaya iminumungkahi ng ministro na gawin siyang kanyang asawa, isang uri ng pangalawang asawa. Pinahihintulutan ito ng batas dahil nasa edad na siya, ngunit tinanggihan ni Sama ang opsyong iyon at sa halip ay iminungkahi na ampunin siya ng dating royal couple, kaya opisyal na isama si Tomo sa royal family. Natuwa si Lesha sa ideya, ngunit ipinaliwanag ni Tomo na mayroon na siyang pamilyang naghihintay sa kanya sa refugee camp. Sinabi ni Sama na kung papayag siya,
ang kanyang buong pamilya ay dadalhin sa kastilyo, at upang maiwasang maakit ang atensyon, siya ay ilalagay sa pamamahala sa mga royal stables, gamit iyon bilang dahilan upang siya ay manirahan sa loob ng kastilyo. Pagkalipas ng ilang araw, nakipag-usap si Sama kay Lesha tungkol sa kung gaano kahusay ang pakikibagay ni Tomo sa buhay sa kastilyo, ngunit hindi ito nagustuhan ni Lesha dahil ginagamit nila ang kanyang silid, at hindi man lang niya hiniling na manatili sa mga royal chambers. Sa sandaling iyon, dumating ang isang katulong na nagsasabi na dumalaw si Pancho, at pinuntahan siya ni Sama at Lesha. Nagpasalamat si Pancho sa kapa ng bayani na ipinahiram sa kanya ni Sama. Dahil sa mga mahiwagang katangian ng kapa, nakakapag-imbak siya ng malaking halaga ng pagkain nang hindi ito nasisira. Nakatulong iyon sa kanya na maglakbay sa ilang lugar at mangolekta ng pinakamagagandang sangkap sa buong kontinente. Hindi masyadong naiintindihan ni Lesha, ngunit sinabi sa kanya ni Sama na magiging malinaw ang lahat sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, nag-broadcast sila ng isang live na mensahe sa buong kaharian, kasama sina Pancho at Juna na ipinakilala ang hari. Si Sama ay humarap sa mga tao at humingi ng paumanhin para sa mga kakulangan sa pagkain. Nagulat ang lahat nang makitang humihingi ng tawad ang hari, ngunit nagpatuloy si Sama sa pagpapaliwanag na magsisimula sila ng isang proyekto para pataasin ang produksyon ng pagkain, at bilang bahagi nito, tuturuan nila ang mga tao kung paano maghanda ng mga bagong pagkain. Matitikman ng mga tao ng kaharian ang mga recipe ng live. Nagsisimula si Sama sa pamamagitan ng paghahanda ng isang ulam gamit ang octopus, at pagkaraan ng ilang sandali ay gumagawa ng ilang deep-fried octopus skewer. Natikman ito ng 3 babae at humanga sa sarap, at na-inspire ang mga taong nanonood, lalo na ang mangingisda na dating nagtatapon ng pugita, sa pag-aakalang wala itong silbi. Ngayon, nakikita nila ito, napagtanto nila na maaari silang lumikha ng ilang mga bagong recipe gamit ito. Pagkatapos nito, nagdadala si Pancho ng isa pang sangkap, na kinilala ni Asha bilang ugat mula sa kagubatan kung saan siya lumaki. Inihahanda ni Sama ang ugat at tinikman ito ng mga babae, na tinatamasa ang matamis at maasim na lasa. Nanunood ang mga kapatid ni Asha at nagulat sila nang makita siyang nasasarapan sa pagkaing iyon. Pagkatapos ay inihain ni Pancho ang susunod na ulam, na nagpakaba sa mga batang babae dahil ito ay isang tipaklong. Ngunit kinakain ito ni Tomo nang walang pag-aalinlangan, sinabi nito na nagpapaalala sa kanya ng lasa ng kanyang tinubuang bayan. Ipinaliwanag ni Pancho na ang tipaklong ay ginawa gamit ang water paste, toyo at asukal, isang tradisyonal na pampalasa ng mga mystic wolves. Ang pampalasa ay ginawa sa pamamagitan ng pag-aasin at pagbuburo ng malalawak na beans, na lumilikha ng mga natatanging lasa na matatagpuan lamang sa bahaging iyon ng kaharian. Ang pamamaraan ay katulad ng kung paano ginawa ang toyo at miso, at ito ay lubos na nagpapakilos kay Sama, na nagbabalik ng mga alaala ng lutuin mula sa kanyang sariling mundo. Ang susunod na delicacy na hatid ni Pancho ay hindi nakaka-excite ng sinuman. Ito ay gawa sa slime. Ipinaliwanag ni Pancho kung paano ito may hahanda ng ligtas ng walang panganib ng mga pagsabog, isang pamamaraan na natutunan niya mula sa isang sinaunang tao ng kaharian. Nagsimula siyang magluto, at sa huli, ang ulam ay mukhang nakakagulat na masarap. Iminumungkahi ng mga batang babae na si Sama ang unang sumubok nito, dahil ito ay tila isang bagay mula sa kanyang mundo. Natikman niya ito at nagulat siya sa kahawig nito ng sabaw ng pansit. Nakita ni Sama na napakasarap nito na hindi niya napigilan ang pagkain, at pagkatapos nito, sinubukan din ito ng mga batang babae at nabigla sa kung paano naging napakasarap ng gayong simpleng slime dish. Sa huling ulam na inihain, tinapos ni Juna ang broadcast, umaasang masisiyahan ang mga tao sa mga bagong recipe. Pinasalamatan sila ni Pancho para sa pagkakataon, at sinabi ni Sama na kung gusto ito ng mga tao, maaari silang gumawa ng isa pang broadcast sa lalong madaling panahon. Lumipas ang 1 linggo, at nakatanggap si Sama ng napakaraming mensahe mula sa buong kaharian, na humihiling ng higit pang palabas na may iba't ibang pagkain. Habang sinusuri niya ang lahat, ipinaalam sa kanya ng isang kasambahay na gustong makipag-usap sa kanya ni Marks tungkol sa isang mahalagang bagay. Nang nagkita sila, pinasasalamatan ni Marks si Sama para sa lahat ng pakikipagsosyo, ngunit sinabi niya na siya ay bumaba sa pwesto. Sinabi niya na susundin niya ang mga hakbang ng dating hari. Ipinaliwanag ni Marks na wala na siyang kakayahan na mamuno at iminumungkahi na si Hakuya ang pumalit sa kanya, dahil siya ay napakahusay at mapagkakatiwalaan. Sumang-ayon si Sama sa ideya, ngunit hiniling sa kanya na huwag mawala ng tuluyan. Kahit wala na sa pwesto, kailangan pa rin ni Sama ang kanyang karanasan para harapin ang burokrasya at iba pang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Si Hakuya ang pumalit,
At bago pa man opisyal na italaga, inirekomenda niya na magpahinga si Sama. Sinabi niya na kung ang hari ay hindi kailanman nagpapahinga, walang sino man sa palasyo rin ang gagawa. Tiniyak niya kay Sama na marami na siyang inasikaso, para makapagpahinga siya sa natitirang bahagi ng araw. Hinikayat niya itong lumabas at ipakita sa mga tao na may buhay sa kabila ng palasyo. Iminungkahi pa ni Hakuya na yayain niya si Lesha para patatagin ang kanilang relasyon. Sa una, kakaiba ito kay Sama, ngunit sa tingin niya ay maaaring magandang ideya ito. Idinagdag ni Hakuya na kung gusto niyang may sumama sa kanila para sa proteksyon, available si Asha. Kung tutuusin, isa siya sa pinakamalakas na mandirigma sa kaharian. Sumang-ayon si Sama at lumabas kaagad, nakita sina Lesha at Asha na sinasanay ang kanilang mga kasanayan. Napakalakas ng magic na ginagamit nila na talagang ikinagulat niya. Hiniling niya sa kanila na huminto saglit, nag-aalala na baka masira nila ang kastilyo. Ibinalita ni Sama ang mungkahi ni Hakuya kay Lesha, at medyo nahihiya siya. Pagkatapos ay nagmumungkahi si Asha ng isang paglalakbay sa kagubatan. Ngunit ipinaalala ni Sama sa kanila na mayroon lamang silang isang araw at ang paglalakbay doon ay aabot ng hindi bababa sa 6. Sinabi ni Asha na maaari silang maghintay at pumunta mamaya dahil ang mga matatanda ng kagubatan ay matigas ang ulo pagdating sa mga puno, ngunit marahil isang personal na bayani ang maaaring kumbansihin sila. Nangako si Sama na i-schedule ang biyahe para sa ibang pagkakataon, at pinasalamatan siya ni Asha, na sinasabing gagawin niya ang lahat para sa kanya. Pabirong sinabihan siya ni Sama na protektahan niya siya at si Lesha sa kanilang date, pero nilinaw na hindi naman talaga ito date, casual outing lang. Pagkatapos nilang magpalit ng damit, naisip ni Sama na napakaganda ni Lesha, at tinanong ni Asha kung ano ang tingin niya sa kanyang damit. Nagkomento si Sama na kakaiba na makakita ng isang dark elf na nakauniforme, at medyo nagalit si Asha at nagbiro na kung hindi niya ito gusto, maaari siyang pumunta ng walang damit. Tumawa si Lesha at sinabing lahat ay mukhang mahusay, at tumungo sila sa lungsod sakay ng karwahe. Itinuro sa kanila ni Sama na kapag bumaba sila, dapat silang magpanggap na mga estudyante ng militar, hindi royalty, upang hindi sila makatawag ng pansin. Tatawagin din nila siya sa ibang pangalan sa halip na Sama. Nagpalipas sila ng hapon sa pagtuklas sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Sa panahon ng pahinga, nagkomento si Lesha kung gaano kasarap maglakad-lakad, dahil karaniwan siyang nakasakay sa mga kabayo at hindi kailanman nagkaroon ng oras upang tamasahin ang lungsod tulad nito. Sinabi ni Asha na nagugutom siya, kaya pumunta sila sa cafe kung saan nagtatrabaho si Juna. Halos pumutok siya sa kanilang takip, ngunit mabilis na gumawa ng dahilan si Sama at si Juna ay nakipaglaro. Umorder sila ng slime soup at sabi ni Juna, simula noong broadcast, lahat ay humihingi ng ulam na iyon dahil mura na at sikat na ngayon. Tinanong ni Lesha si Sama kung bakit napakabait niya at kakaiba sa paligid ni Juna. Inamin ni Sama na hindi niya mapigilan. Kinakabahan siya sa mga magagandang babae. Pinagalitan pa niya si Asha dahil sa sobrang pagkain nito. Nagkomento si Juna na noong una nilang nakilala si Asha, para siyang super seryosong babae, at ikinagulat ni Asha iyon. Nagtataka pa nga siya kung iyon ba ang dahilan kung bakit patuloy niyang ipinagtatapat ang kanyang nararamdaman kay Sama at hindi siya nito iniimbitahan sa silid nito. Nataranta si Sama at sinabing hindi niya gagawin iyon dahil engaged na siya. Ipinaliwanag ni Lesha na sa kahariang ito, pinapayagan ng hari na magkaroon ng maraming asawa. Hindi ito isang bagay na gusto niya, ngunit naiintindihan niya at sinabi niyang tatanggap siya ng hanggang 8 bukod sa kanyang sarili. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, may narinig silang mag-asawang nagtatalo sa katabing mesa. Tinanong ni Sama kung ang babae ay isang Mystic Wolves tulad ni Tomo, ngunit ipinaliwanag ni Lesha na siya ay talagang isang Mystic Fox at ipinapakita ang pagkakaiba sa pamamagitan ng kanilang mga buntot. Nagbabala si Juna na ang nakakalito na Mystic Wolves at Mystic Foxes ay isang insulto sa parehong lahi. Nakilala agad ni Lisha ang lalaki, si Halbert Magna. Siya ang panganay na anak ng sikat na pamilyang Magna, na kilala sa kanilang mga manunulat. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa niya doon. At ipinaliwanag ni Juna na ang babae ay regular sa kafe at isang salamangkero mula sa ipinagbabawal na hukbo. Sinusubukan niyang kumbansihin si Halbert na huwag sundin si Duke Carmine, dahil ang Duke ay salungat kay Sama bilang hari at maaari itong mag-trigger ng digmaang sibil. Ngunit mas nasasabik lamang nito si Halbert, dahil nakikita niya ang digmaan bilang isang pagkakataon na tumaas sa ranggo. Giit ng dalaga, sinabing nag-aalala ang mga magulang ni Halbert sa kanya, ngunit hindi magbabago ang isip niya dahil nagtitiwala siya kay Duke Carmine. Ipinaliwanag niya na ang Duke ay naghiwalay sa kanyang sarili sa kanyang teritoryo at hindi tinatanggap si Sama bilang hari.
Ang ilan ay naniniwala na gusto niyang magsimula ng isang digmaan upang masakop ang mas maraming lupain. Naalala ni Sama ang sinabi ni Hakuya tungkol sa mga kalapit na bansa. Marami ang walang magandang relasyon sa kaharian. 4 ang neutral, at ang isa ay lantarang pagalit. Ang mga tensyon ay bumangon pagkatapos ng pagsalakay ng demonyo, at ang mga bansang ito ay maaaring samantalahin ang pagbabago sa pamumuno sa pag-atake. Ang ilan ay nagpadala pa ng mga tropa sa pagkukunwari ng pagtulong, ngunit ang tunay nilang layunin ay suportahan ang 3 duke laban sa bagong hari. Patuloy na nakikinig si Sama, nagtataka kung bakit napakaraming direktang banta. Sinabi ni Halbert na maraming maharlika ang hindi kinikilala si Sama bilang hari at nakikipag-alyansa kay Duke Carmine upang makakuha ng lakas. Ang sabi ng babae ay inalis lang ni Sama ang mga tiwaling maharlika na nagnanakaw sa kaharian, kaya naman galit na sila ngayon. Itinuturo din niya na kung ang Duke ay tumatanggap ng mga dayuhang hukbo, nangangahulugan ito na gusto niya ng gulo. Sinasalungat ni Halbert na hindi mapagkakatiwalaan ang isang bago, walang karanasan na hari. Pero iba daw si Sama. Napatunayan na niya ang kanyang sarili na karapat-dapat pagkatiwalaan. Nagpa siya si Sama na sumabak sa usapan at tinanong ang babae kung bakit ganoon ang iniisip niya. Nang hindi niya napagtantong nakikipag-usap siya sa hari mismo, sinimulan ng batang babae na ilista kung paano muling inayos ni Sama ang hukbo, pinahusay na pagsasanay at mga mapagkukunan ng sundalo, at nakahanap ng mga solusyon sa krisis sa pagkain. At sa isip niya, iyon ang nagpapatunay na siya ay tunay na nagmamalasakit sa mga tao. Ngunit sa pagsilip ng mas malapit, sa wakas ay napagtanto niyang kausap niya si Sama, ang bagong hari. Pagkatapos ay iniimbitahan ni Sama ang lahat sa isang mas pribadong lugar, na sinasabing nagbakasyon siya, upang tuklasin ang lungsod. Si Halbert, na hindi pa rin alam kung sino talaga siya, ay nagsimulang mawalan ng pasensya at inakusahan si Sama na nakikialam ng walang dahilan. Sa sandaling iyon, nagbanta si Halbert na itaas ang kanyang kamay, ngunit mabilis na gumanti si Asha at hinawakan siya. Hiniling sa kanya ni Sama na palayain siya, at hiniling ni Halbert na malaman kung sino siya sa palagay niya. Sa pagsasamantala kay Asha, binago ni Sama ang kanyang kilos at ipinahayag na siya mismo ang hari. Si Halbert, na pagtatanto ang kanyang pagkakamali, ay naging ganap na napahiya. Sinamantala ni Sama ang pagkakataong tanungin kung plano niyang suportahan si Duke Carmine. Nanatiling tahimik si Halbert, ngunit sinabi ni Sama na hindi niya siya huhusgahan. Ang bawat tao ay may karapatang pumili ng kanilang sariling panig, ngunit nagbabala siya na kung papanig si Halbert sa Duke, baka isang araw ay haharapin niya ang sarili niyang kaibigan na si Kayday bilang isang kaaway. Tinanong ni Sama kung talagang kakalabanin siya ni Halbert. Sinabi rin niya na maaaring may sa kanyang grupo na masaktan o mapatay pa ang kanyang childhood friend, at dahil nasa magkabilang panig, hindi niya ito mapoprotektahan. Ang mga salita ni Sama ay tumama ng husto kay Halbert, at sinabi sa kanya ni Sama na pag-isipang mabuti ang landas na gusto niyang tahakin, kung talagang gusto niyang lumaban sa kanyang mga kaibigan o tumabi sa kanila. Pagkatapos nito, umalis sila sa kafe at magpahinga sa isang parke. Nakatulog si Aisha, at tinanong ni Lesha si Sama kung sinusubukan niyang kumbansihin si Halbert na huwag gumawa ng maling desisyon. Sumagot si Sama na ipinakita lang niya kay Halbert kung ano talaga ang maaaring mangyari. Dahil direkta at praktikal, sinabi ni Lesha na hinahangaan niya ang kanyang katapatan at tinanong kung gusto niyang ipahinga ang kanyang ulo sa kanyang kandungan. Naguguluhan si Sama, ngunit naalala niya na ito ay dapat na isang date, kaya sa huli, sumasang-ayon siya. Naalala ni Lesha ang kanilang pag-uusap kung saan sinabi sa kanya ni Sama na siya ang uupo sa trono kung sakaling may mangyari sa kanya. Tinanong niya kung talagang nagpa siya itong maging engaged sa kanya. Sabi ni Sama hindi dapat siya ang nagtatanong. Iyan ang papel ng lalaki. Binalik niya ang tanong sa kanya, at namula si Lesha, na nagsasabing hindi siya tututol. Medyo nahihiya lang siyang mukhang in love. Ginamit niya ang dahilan na napatunayan na niya ang kanyang sarili na karapat-dapat sa titulong hari, at sinabi ni Sama na hindi siya dapat magpakasal sa isang taong walang pag-ibig, kahit na iyon ay isang tradisyon sa maharlikang pamilya. Nilinaw niya na gusto niyang magpakasal para sa pag-ibig, at tinanong ni Lesha kung sa palagay niya ay maaari siyang mahulog sa pag-ibig sa kanya. Natigilan si Sama, ngunit bago pa man siya makasagot, sumabad si Aisha, at sinabing hindi na niya kayang magpanggap na tulog. Kinabukasan, ipinakita ni Sama kay Lesha na maaari na niyang kontrolin ang 4 na bagay ng sabay-sabay, gamit lamang ang kanyang isip. Biglang lumitaw ang isang katulong at ipinaalam sa kanila na si Halbert at ang kanyang ama, kasama si Kayday, ay gustong makipag-usap sa kanya. Nang matanggap sila ni Sama, nakita niya na si Halbert ay lubhang nasugatan. Lumuhad ang ama ni Halbert at humingi ng tawad kay Sama,
ipinaliwanag na sinabi sa kanya ni Kaide ang lahat. Kung paano pinakitunguhan ni Halbert si Sama, ang mga plano niyang ipagkanulo ang kaharian, at kung paanong kasalanan niya ang lahat ng hindi niya pinalaki ng maayos ang kanyang anak. Sumagot si Sama na responsibilidad niya ito bilang hari, at walang dahilan para mag-alala. Pinapanatag niya ang ama ni Halbert, sinabing hindi siya nagtatanim ng sama ng loob kay Halbert at malinaw na naparusahan na ang bata. Ang ama ay lubos na nagpapasalamat sa mga salita ng hari at nangakong tuturuan ang kanyang anak ng leksyon. Gayunpaman, hiniling ni Sama na huwag siyang masyadong malupit kay Halbert, at pagkatapos ay bumaling kay Kaide. Napagtatanto na siya ay higit na matalino kaysa sa isang regular na salamangkero, nag-aalok siya sa kanya ng isang posisyon sa Royal Guard bilang isang opisyal ng kawani. Nagulat si Kaide sa alok, at ipinaliwanag ni Sama na napatunayan na niya kung gaano siya kagaling sa pag-aayos ng mga supply at tao, tulad ng ginawa niya kamakailan. Sinabi niya na ang kanyang paraan ng pag-iisip ay katulad ng kanyang sarili, at pagkarinig nito, tinanggap ni Kaide. Sinabi ni Sama kay Halbert na mula ngayon, siya ay magsisilbing katulong ni Kaide sa Forbidden Army. Bago tapusin ang mga bagay-bagay, hiniling ng ama ni Halbert na kausapin si Sama ng mag-isa. Pinalabas ni Sama ang lahat at tinanong kung ano ang nangyayari. Ang ama ay nagpahayag ng isang bagay na nakakabahala, na iniwan si Sama sa malalim na pag-iisip. Ito ay isang seryosong bagay na kailangang maingat na hawakan. Samantala, sina Halbert at Kaide ay nakikipagtsaa kasama si Lesha. Nagtanong ang isang kasambahay kung ano ang sikreto nila sa pagkakaroon ng ganoong kagandang relasyon, at sinabing baka makatulong ito kay Lesha sa sariling relasyon nila ni Sama. Nahihiyang sinabihan siya ni Lesha na kalimutan na ito. At pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Sama na ang mahika sa mundong ito ay nahahati sa 6 na uri: apoy, tubig, lupa, hangin, liwanag, at kadiliman. Ang unang 4 ay kadalasang ginagamit para sa mga nakakasakit na spell, habang ang light ay higit pa para sa healing magic. Iba ang darkness, kabilang dito ang lahat ng uri ng mahika na hindi akma sa iba pang mga kategorya. Posible ring maakit ang mga armas gamit ang mahika, tulad ng ipinakita ni Lesha sa pagsasanay. Ang ilang mga salamangkero ay napakalakas na maaari silang lumikha ng magic mula sa wala, depende sa kanilang mga talento. Iba-iba ang dalubhasa ng bawat mage. Halimbawa, ang mga gumagamit ng earth magic ay kabilang sa lihim na hukbo ng hari. Si Sama mismo ay dalubhasa sa dark magic, na walang tinukoy na kategorya. Pagkatapos nito, gumamit si Sama ng mahika upang lumikha ng isang uri ng puppet, tulad ng isang katulong. Ipinadala niya ang puppet sa isang guild upang mag-recruit ng isang pangkat ng mga adventurer. Sa una, nag-aalangan ang grupo, ngunit tinatanggap nila dahil sa mga rekomendasyon. Sinimulan nilang tuklasin ang mga lagusan at humarap sa maraming halimaw. Pinatunayan ng puppet ni Sama ang lakas nito, gamit ang mahika para talunin ang lahat ng mga kalaban. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ay nakatagpo ng isang higanteng salamander. Nagpanik ang lahat, hindi pa sila nakaharap sa isang nilalang na kasing laki nito. Sinubukan ng pinuno na umatake gamit ang kanyang espada, ngunit binalaan sila ni Sama na mapanganib ito dahil sa lason ng nilalang. Naiwasan nila ang mga pag-atake, at ang puppet ni Sama ay nabuhusan ng lason, ngunit nagawang tumayo at makatakas kasama ang grupo. Sa huli, lahat ay humanga na nakaligtas ang puppet, at napansin nila na ang isa sa mga batang babae sa grupo ay tila naiintindihan kung ano ang sinusubukan nitong sabihin, kahit na walang boses. Mamayang gabi, naglilinis ng puppet si Sama nang dumating si Lesha. Sinabi niya na ito ay naging mas malaki, at ipinaliwanag ni Sama na hiniling niya sa craftsman na palakasin ito at nakontrolado niya ito ng buo gamit ang magic. Napagtanto ni Lesha na ito ang parehong mascot na pinag-uusapan ng lahat sa kaharian. Inamin ni Sama na kontrolado siya sa paghila nito, at sumali siya sa isang grupo ng mga adventurer upang siyasatin ang mga lihim na lagusan bilang bahagi ng isang plano, habang sinasamantala rin ang pagkakataong magkaroon ng kaunting kasiyahan. Pagkalipas ng ilang araw, tinipon ni Sama ang mga taong tumulong sa mga reforma at pinuri sila sa kanilang mga pagsisikap. Dahil ang lahat ay nagtrabaho hanggang hating gabi sa pagbuo ng mga bagong batas, nagbibigay siya ng isang nakaka-inspire na talumpati na nagpapasalamat sa kanila sa pagpiling magtrabaho sa kastilyo sa halip na gumugol ng oras sa kanilang mga pamilya. Sinabi niya na sulit ang lahat dahil sa wakas ay nagawa nilang isulong ang proyekto ng Veneto Nova. Ipinaliwanag ni Sama kay Lesha na ang proyektong ito ay naglalayong bumuo ng isang bagong coastal city na idinisenyo upang maging pinakamalaking port city sa bansa. Itinuro ni Lesha na mayroon ng port city, ngunit ipinaliwanag ni Sama na ang umiiral na ay nasa ilalim ng kontrol ng Duchess Walter.
Sa bagong lungsod na ito, gagawa sila ng mga bagong kalsada, pagpapabuti ng transportasyon sa pagitan ng mga lungsod at kalapit na kaharian, na ginagawang mas madali ang paglipat ng mga kalakal sa lupa at dagat. Kapag kumpleto na ang lahat, ang Venet Anova ay magiging pangunahing lungsod ng kaharian, tulad ng puso ng bansa, at ang mga kalsada ay magsisilbing mga art area, na magpapalakas sa buong pambansang ekonomiya. Pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag ni Sama kung paano gumagana ang supply at demand. Sa wastong pamamahala ng mapagkukunan, maiiwasan ng kaharian ang kakulangan sa pagkain at mapanatiling kontrolado ang mga presyo ng produkto sa lahat ng rehiyon. Nagkomento si Sama na ang pagkain ang pinakahinahangad na item, ngunit dahil sa hindi magandang pag-aani, ito ay naging napakahirap. Nagiging sanhi ito ng pagtaas ng presyo, at idiniin niya na kahit mahal ang pagkain, gagastusin ng mga tao ang lahat ng mayroon sila para lamang maiwasan ang gutom. Ngunit kung bumaba ang mga presyo ng pagkain, ang mga tao ay maaaring gumastos ng pera sa iba pang mga bagay, na tumutulong sa pagpapalakas ng ekonomiya. Sa panahon ng pagpupulong, patuloy na pinupuri at pinasalamatan ni Sama ang mga nagsumikap, na sinasabi na kahit na ang kanilang mga pangalan ay hindi nakapasok sa mga aklat ng kasaysayan, ang kanilang nagawa ay mas matimbang kaysa sa mga nagawa ng mga sundalo sa larangan ng digmaan. Nangangako siyang hinding-hindi niya makakalimutan ang ginawa nila para sa kanya at para sa kaharian. Bilang pasasalamat, binibigyan niya ang lahat ng 5 araw na pahinga dahil walang pera para gantimpalaan sila ng mga medalya. Namimigay din si Sama ng isang bote ng alak sa bawat tao, na sinasabi sa kanila na tangkilikin ito kahit anong gusto nila. Kinikilig ang lahat sa mabait na kilos ni Sama. Pagkatapos, tinanong ni Lesha kung hindi lumampas si Sama sa papuri. Inamin ni Sama na maaring mayroon siya, dahil gumugol siya ng maraming oras sa pag-aalay ng sarili sa trabaho. Kahit na siya ay nag-short break paminsan-minsan, itinulak niya ang kanyang sarili hanggat maaari upang maalis ang proyekto. Si Lesha, na naiintindihan ang kanyang pagsisikap, ay humiling sa kanya na huwag masyadong ipagpilitan ang kanyang sarili, na nagsasabing natatakot siyang mawala siya. Natatawa at binibiro ni Sama na kung may mangyari sa kanya ay pwede na lang silang magpatawag ng ibang bayani. Medyo natigilan si Lesha sa komento, pero hindi niya pinansin at sinabihan siyang iidlip muna siya bago matulog. Sinabi niya na kapag nagising siya, susuriin niya ang mga plano ng lungsod kasama niya at pagkatapos ay aalis. Pinapanood siya ni Lesha na natutulog at tahimik na ibinubulong na hindi na siya tatanggap ng ibang bayani dahil wala ng ibang magiging Sama. Siya ang kanyang tunay na bayani. Pagkatapos ay hinahalikan niya ito upang matiyak na natutulog ito ng mapayapa. Kinabukasan, dumating si Sama sa lugar kung saan itinatayo ang bagong lungsod. Habang naglalakad sila, nagtataka siya kung bakit hindi nagamit ang lupang iyon dati, dahil nasa magandang lokasyon ito at perpekto para sa pagtatayo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Lodwin at sinabing maayos ang lahat, ngunit isang maliit na problema ang dumating na kailangang talakayin ng pribado. Sa loob ng tolda, ipinaliwanag ni Lodwin na ang mga tao mula sa isang kalapit na nayon ay sumasalungat sa pagtatayo ng bagong lungsod. Pinamumunuan sila ng isang matandang lalaki na nagngangalang Rupi. Iginiit nila na ang isang lungsod ay hindi maaaring itayo sa lupaing iyon. Tinanong ni Sama kung bakit sila lumalaban, at ipinaliwanag ni Lodwin na ayon sa mga taga-nayon, ang lupaing iyon ay pag-aari ni Kaijin, isang sinaunang sigad. Sinasabi ng mga matatanda na kung mayroon mang itatayo doon, ito ang magigising sa kanyang galit. Tinanong ni Sama ang grupo kung naniniwala sila sa mga Diyos. Ang sabi ng mga babae ay hindi, ngunit alam nila na maraming tao ang sineseryoso ito. Sinabi ni Lodwin na hindi rin siya naniniwala, ngunit ang mga kwento ay nagsasabi na kapag iniistorbo mo ang sagradong lupain, isang higanteng halimaw sa dagat ang lalabas at sisirain ang lahat. Si Sama ay nagsimulang mag-isip tungkol dito at hiniling kay Lodwin na dalhin siya sa matanda upang mas malaman niya ang tungkol dito sa tinatawag na Kaijin. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa bahay ng matanda. Sa una ay naiirita ang matanda at nagtanong kung sino si Sama. Ngunit nang mapagtanto niyang nakatayo siya sa harap ng hari, nagulat siya at pinapasok ang lahat. Sa loob, ipinaliwanag ng matanda ang sitwasyon at nakikiusap kay Sama na muling isaalang-alang ang pagtatayo doon, dahil lahat ng nilitis ay pinarusahan ni Divine Ra. Hiniling sa kanya ni Sama na ipakita ang mapa kung saan nagtatapos ang sagradong lupain at nagsisimula ang mga ruta ng kalakalan. Nang maglaon, tinalakay ito ni Sama kay Hakuya, na sinasabi na kahit na hindi siya naniniwala sa ganoong uri ng Diyos, ang alamat ay maaaring nagmula sa mga totoong kaganapan tulad ng mga natural na sakuna tulad ng tsunami. Sinabi ni Lodwin na hindi pa siya nakarinig ng tsunami sa paligid,
Ngunit tumugon si Sama na maaaring ito ay isang bagay na nangyayari ng isang beses bawat ilang siglo o kahit milenya. Bago bumalik sa kastilyo, nagpa siya si Sama na makipag-usap sa mga tao mula sa mga kalapit na nayon upang mangalap ng mga alingaw tungkol sa pagkawasak na dulot ng Diyos. Minarkahan pa niya sa mapa ang mga lugar na posibleng maabot ng tsunami. At tinanong ni Hakuya kung plano niyang kanselahin ang konstruksyon. Ngunit sinabi ni Soma na hindi, ililipat lang niya ng bahagya ang lungsod sa ibang lokasyon sa malapit. Nagtatanong si Ludwin kung talagang sulit na baguhin ang lahat batay sa isang hindi pa nakumpirmang kwento tungkol sa tsunami. Ipinaliwanag ni Sama na hindi niya ipagsapalaran ang kanilang pangunahing lungsod, na nagpapaalala sa kanila na sinabi ng mga taga-nayon na ang lupa ay nanginginig sa harap ng galit ng mga Diyos. Idinagdag niya na ito ay aktwal na nangyayari sa mga lindol bago ang tsunami, kapag ang seabed ay tumaas at pagkatapos ay gumuho. Napagtatanto na ang iba ay hindi ganap na nakukuha, pinasimple ito ni Sama at sinabing hindi siya nakikipagsapalaran. Sinabi niya na aayusin nila ang proyekto at itataas ang elevation ng lungsod upang mapaglabanan ang mga lindol. Sumang-ayon si Ludwin, na sinasabing magdudulot ito ng ilang pagkaantala, ngunit sa mga Earth Mages maaari nilang iangat ang lupa. Sinimulan na ni Sama at ng kanyang koponan ang pagpaplano ng mga pagbabago habang pinag-uusapan ng mga babae kung gaano siya kasabik na makitang makompleto ang lungsod, na nagpapakita kung gaano niya kamahal ang kaharian ng hari. Tinanong ni Laisha si Aisha kung sa tingin niya ay may nararamdaman si Sama para sa kanya. Bumangon si Aisha at sinabing syempre ginagawa niya. Iminumungkahi ni Laisha na suportahan nila ang hari, kaya palagi siyang nananatiling motivated. Pagkatapos ay sumasalamin si Sama kung paano naiiba at kakaiba ang teknolohiya sa mundong ito. Sa kabila ng pagkakaroon ng mahika, mayroon din silang mga barkong pandigma tulad ng Battleship Albast, ang nag-iisang sasakyang pangmilitar na walang limitasyon at ipinangalan sa dating hari. Kahit na walang advanced na teknolohiya, nagawa nilang lumutang ang mga barkong bakal at nilagyan ng mga armas. Dahil wala silang makina, gumagamit sila ng mga domesticated sea dragon para hilahin ang mga barko sa malalayong distansya. Ang kanilang mga kanyon ay gumagana ng katulad ng mga moderno, at bagaman sila ay nag-imbento ng pulbura, wala pa silang mga baril. Hindi ito mahalaga kay Sama. Maayos na rin ang paghawak ng magic sa mga long-range attack. Pinahuhusay din ng magic ang mga bagay at armas, na ginagawang mas matalas ang mga espada at mas matibay ang mga kalasag. Kahit na walang mga baril, ang mga barko ay may mga imbensyon ng kanyan dahil ang magic ng tubig lamang ay hindi magiging epektibo sa labanan sa hukbong dagat. Dahil dito, napagtanto ni Sama na ang mga imbensyon sa mundong ito ay lilito lamang kapag talagang kinakailangan, na nagpapalubha sa mga plano niya para sa kaharian. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimulang magbukas ang Forbidden Army ng mga kalsadang patungo sa bagong lungsod. Nagtataka si Halbert kung bakit kailangan gawin ito ng hukbo, ngunit pinagalitan siya ni Kaide. Ipinaliwanag na bagaman maraming tao ang walang trabaho, kulang ang skilled labor para makagawa ng maayos na mga kalsada. Kaya naman dapat gawin ng hukbo ang gawain at tiyaking konektado ang buong kaharian. Gayunpaman, kakaiba pa rin si Halbert na sangkot dito ang militar. Sa panahon ng meal break, sinabi ni Kaide na ang kakaibang ulam na kanilang kinakain ay nilikha ng hari pagkatapos niyang muling ayusin ang Mystic Wolves, na nagbibigay sa kanila ng lupain para palagwin ang sarili nilang mga pananim at sangkap, na ginagamit na ngayon sa mga recipe ng kaharian. Dahil dito, mayroon ng sariwang gulay ang kaharian. Dahil ang mga taga-nayon ay nagtatanim sa kahabaan ng bagong kalsada, ang pagkain ay dumarating ng mas mabilis at mas sariwa para sa lahat. Labis na nasasabik si Kaide at sinabi niya kay Halbert na pinadali at pinabilis ng bagong sistema ng kalsada ang pagdadala ng mga kalakal. Tumaas ang produksyon, bumaba ang mga presyo ng pagkain, at malapit na nilang malutas ang krisis sa gutom. Lahat ay salamat sa hari, na naiintindihan ang mga bagay, kaya malalim na halos nakakatakot kung minsan. Sa sandaling iyon, lumabas si Sama sa tabi ni Laisha at binati si Halbert, na tumahimik at tumugon sa lahat ng formal. Sinabi sa kanya ni Sama na hindi na kailangang maging matigas, na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya ka-relax sa nakaraan. Humingi ng paumanhin si Halbert, at mahinahong pinahintulutan siya ni Sama na magsalita. Pagkatapos nito, dinala ni Sama ang grupo para tingnan ang mga ginagawang pagtatayo ng kalsada. Nagulat si Laisha, dahil hindi pa siya nakakita ng kalsadang ginagawa noon. Sinasamantala ni Sama ang pagkakataong ipaliwanag kung paano gumagana ang lahat, binanggit ang Roman concrete, isang material mula sa kanyang mundo na tumatagal ng napakatagal, na mayroong isang gusaling mahigit 2,000 taong gulang, na nakatayo pa rin. Na-curious si Laisha tungkol sa mga poste ng ilaw sa tabi ng kalsada,
at ipinaliwanag ni Kaide na nilalayong ipaliwanag ng mga ito ang kalsada sa gabi. Nagkomento rin si Sama na nagtanim sila ng mga puno sa daan habang tumutulong sila sa pagbibigay ng proteksyon. Nilinaw ni Aisha na ang mga punong ito ay nagmula sa kanyang kagubatan at kakaiba. Naglalabas sila ng tuloy-tuloy na frequency na nakakatakot sa mga hayop at halimaw, na ginagawang mas ligtas ang kalsada para sa lahat. Sa nayo ni Aisha, ginagamit nila ang mga punong ito para protektahan ang buong teritoryo, at sinabi ni Sama na bagamat nakakatulong ang mga ito, ang mga puno ay hindi isang ganap na hadlang, dahil imposibleng ganap na makontrol ang kalikasan. May mga ligaw na nilalang tulad ng mga oso at lobo na palaging gumagala sa paligid ng pangangaso, at kung ang lahat ay ganap na natatakpan, anumang hayop na makapasok ay dumiretso sa lungsod, nalilikha lamang ng mas maraming problema. Kaya mas mabuting ilayo na lang ang mga hayop sa halip na tuluyang harangin. Biglang may lumitaw na ibon, lumilipad mula sa itaas, at sinabi ni Kaide na isa itong species na mahusay para sa pagsubaybay, dahil nararamdaman nito ang frequency ng master nito kahit saan. Dumapo ito sa kamay ni Aisha at naghatid ng sulat. Binasa ito ni Aisha at agad na nag-alala. Ang sulat ay mensahe ng kanyang ama na nagpapaalam sa kanya na nagkaroon ng landslide kagabi sa protektadong kagubatan. Sinira nito ang kalahati ng nayon, at ang dahilan ay isang malakas na bagyo na maraming tao ang nawawala ngayon. Nang marinig ito, hiniling ni Sama kay Kaide na magbigay ng mabilis na ulat sa kanilang magagamit na mga puwersa. Ipinaliwanag niya ang lahat ng mabilis, at sinabi ni Sama sa lahat na maghanda upang tumulong. Sinubukan ni Aisha na tumanggi noong una, na nagsasabing ayaw niyang maging pabigat, ngunit iginiit ni Sama. Sinabi niya sa kanya na tungkulin niyang tumulong at dapat nilang iligtas ang pinakamaraming tao hanggat maaari. Tinanggap ni Aisha, naantig sa kanyang mga salita, at nagmamadaling tipunin ni Kaide ang koponan. Sinabihan ni Sama si Laisha na bumalik sa kabisera at tumawag ng mga reinforcement, at hiniling kay Hakuya na maghanda ng mga pang-emerhensyang supply. Pagkatapos ay tinanong niya si Aisha kung gaano katagal bago makarating sa nayon, at sumagot siya na sa pamamagitan ng kabayo ay kalahating araw ito, ngunit sa paglalakad ay aabot ito ng 2 buong araw. Napagtanto ni Sama na masikip ang oras, at pagkatapos mag-isip sandali, naiintindihan niya na hindi nila madadala ang lahat ng mabilis gamit lamang ang mga kabayo. Napansin niya ang isang kariton sa malapit at nakaisip siya ng isang ideya. Di nagtagal, ang grupo ay naglalakbay na sakay ng bagon, at nakarating sila sa nayon sa pagtatapos ng araw. Ang ama ni Aisha, si Wanda, ang lokal na pinuno, ay nagpakilala, ngunit sinabi ni Sama na laktawan ang mga formalidad dahil ang prioridad ay ang pagsagip. Sinabi niya na nagdala siya ng 50 sundalo at higit pang mga reinforcement at mga supply ang darating, ngunit kailangan niyang malaman muna ang kasalukuyang sitwasyon. Ipinakita ni Wanda kung saan nangyari ang sakuna. At ang mga ulat na higit sa 100 mga bangkay ang natagpuan at 40 katao ang nawawala pa rin. Hiniling ni Sama ang listahan ng mga nawawala para ma-cross off nila ang mga pangalan habang hinahanap nila ang mga ito. Humihingi din siya ng team na magbabantay sa burol para maiwasan ang pangalawang landslide. Nagboluntaryo si Aisha para sa gawaing iyon, at sinabi ni Wanda na alam niya ang buong lugar mula pagkabata. Sumang-ayon si Sama at sumama sa mga sundalo, na nagpapaliwanag kung paano linisin ang lugar ng ligtas, na nagpapaalala sa lahat na patuloy na obserbahan ang bundok para sa mga palatandaan ng higit pang pagbagsak. Ang lahat ay nakikibahagi sa paghahanap ng mga nakaligtas, kabilang si Sama mismo. Sa isang punto, nakarinig ng ingay si Sama at tinawag niya ang team para buhatin ang ilang nahulog na troso. Magkasama nilang nagawang iligtas ang isang taong nakulong sa ilalim ng puno, at humanga si Halbert. Ngunit ipinaliwanag ni Sama na gumamit siya ng daga na gawa sa kahoy na gawa sa mahika upang tuklasin ang mga lugar na walang pisikal na maabot. Sinabi niya na orihinal niyang nilikha ang mga kahoy na daga para sa iba pang mga gawain, ngunit sa panahon ng mga emerhensya, naging lubhang kapaki-pakinabang ang mga ito. Biglang sumuka si Sama at humingi ng paumanhin kay Halbert. Sinabi na ang isa sa mga kahoy na daga ay natagpuan ng isang bangkay sa isang kakilakilabot na kondisyon, at dahil nararamdaman niya ang lahat sa pamamagitan ng mga daga, ito ay labis para sa kanya upang mahawakan. Pagkatapos nito, pinasalamatan ni Wanda si Sama dahil nahanap nila ang lahat ng nawawalang tao, kahit na hindi lahat ay buhay. Maya-maya, dumating si Aisha at ipinaalam kay Laisha na nagdala siya ng mas maraming rescuer. Ngunit isang maitim na duwende ang pumasok sa eksenang umiiyak, sinabing huli na ang lahat. Lumapit si Sama at maaaring kumpirmahin na nahanap na nila ang lahat, ngunit sinabing marami pa ring trabaho sa hinaharap. May mga sugatan at maraming tambak ng mga labi na kailangan pang linisin.
Tumingin ang duwende kay Sama at sinabing wala sa mga iyon ang magbabalik ng patay. Humingi ng paumanhin si Odin para sa kanyang kapatid, na ipinaliwanag na nawalan siya ng kanyang asawa at anak na babae at labis na nanginginig. Ang nagdadalamhating lalaki, na labis na nalulula, ay nagtanong kung bakit, matapos maglingkod sa kagubatan sa loob ng maraming taon, nawala sa kanya ang lahat ng kanyang minamahal. Pinutol siya ni Odin, sinabi niyang hindi ito ang oras para maghanap ng masisisi. Oras na para alagaan ang kanyang anak na babae. Humingi ng tawad ang lalaki at napaiyak, hindi napigilan ang sakit. Tahimik na pinapanood ni Sama ang eksena at lumabas. Ipinaliwanag ni Aisha na tutol ang kanyang tiyuhin sa pagputol ng mga puno dahil isa siya sa mga tagapag-alaga ng kagubatan. Tinanong niya kung may gagawing pagbabago si Pedar, at sumagot si Sama na walang paraan upang makatiyak. Ang pangangalaga sa kagubatan ay makakatulong sa pagpapalakas ng mga ugat at panatilihin ang mas maraming tubig at marahil ay maiwasan ang pagguho ng lupa, ngunit hindi ito garantisadong kapag ang ulan ay masyadong malakas. Maaaring mangyari ang mga sakuna, at sa kanyang opinyon, ang pinakamahusay na diskarte ay ang pag-aalaga sa kagubatan, lumikha ng mga ruta ng pagtakas, at magkaroon ng ilang mga planong pang-emerhensya sa lugar. Binanggit ni Sama na kahit gaano kaganda ang pagprotekta sa kalikasan, mahalagang tandaan na ang kalikasan ay hindi kasing marupok gaya ng tila. Patuloy itong sumisira at muling nagtatayo, at ang mga tao ang nagsisikap na panatilihin ang mga bagay sa lugar sa paraang sa tingin nila ay tama. Pagkaraan ng ilang araw na pagtulong sa mga taga-nayon, umalis si Sama at ang kanyang pangkat sa nayon. Nagpapasalamat siya kay Laisha sa suporta nito, ngunit nalulungkot pa rin siya dahil wala na siyang magagawa pa. Sinabi ni Laisha na ginawa na niya ang kanyang makakaya, ngunit pakiramdam ni Sama na ito ay hindi sapat. Sinabi niya na ang tungkulin ng isang hari ay maging handa sa ganitong uri ng sitwasyon, hindi lamang manguna sa mga pagsisikap sa pagsagip, at dahil doon, naniniwala siyang nabigo siya. Idinagdag niya na marami pa rin ang nawawala, tulad ng isang sistema para sa mabilis na komunikasyon, mga pang-emerhensyang supply sa bawat baryo na may wastong kagamitang medikal, at lahat ng iba pa. Inamin niya na masyado siyang nakatutok sa kakulangan sa pagkain at sa isyu sa tatlong duke kaya napabayaan niya ang iba. Ang bigat ng lahat ng pinagsamang ito ay nagpapaiyak sa kanya, sa paniniwalang hindi siya karapat-dapat na maging hari. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Juna si Sama sa kanyang silid at nadatnan itong nakahiga, nagbabasa ng isang tumpok ng mga dokumento. Sinabi ni Sama na hindi siya nakatulog ng maayos, dahil habang pagod ang kanyang katawan, ang kanyang isip ay hindi tumitigil. Naiintindihan ni Juna at umupo sa tabi niya, hinihiling sa kanya na lumipat ng kaunti. Ginawa ito ni Sama, at sinabi sa kanya ni Juna na ayos lang kung minsan ay mahina. Si Sama ay palaging kailangang magpakitang malakas sa harap ni Laisha at sa buong kaharian, ngunit kapag ang pressure ay naging masyadong mabigat, siya ang nagtatapos sa pagiging isa na sumusuporta sa kanya. Sa isang punto, napansin ni Juna na nakatulog si Sama, kaya't lumapit ito at bumulong sa tenga nito, na sinasabing baka si Lesha ang nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy, ngunit dapat din itong hayaan ang sarili na maging vulnerable sa paligid niya. Pagkatapos nito, nagsimulang kumanta si Juna ng isang oyayi, na tinutulungan siyang maanod sa mas malalim at mas mapayapang pagtulog. Kinabukasan, sa teritoryo ni Duke Carmine, isang pulong ang ginanap sa pagitan ng tatlong duke. Sinabi ni Castor na oras na para patalsakin ang kasalukuyang hari, ngunit mas pinili ni Excel na huwag munang mag-strike, sa halip na maghintay para sa mga kalapit na bansa na magsimula ng salungatan. Gayunpaman, ipinahayag ni Castor na nakatanggap siya ng liham mula sa Amidonia na nangangako na magpapadala ng mga tropa upang tumulong sa pagpapabagsak sa hari. Pagkatapos ay tinanong ni Excel si Carmine kung ano ang balak niyang gawin, sinabi na ang bagong hari ay namumuno ng maayos, at wala siyang nakikitang dahilan para sa digmaan. Ipinapangatuwiran ni Carmine na ang hari ay nagpabaya sa maraming mahahalagang isyu, at dahil siya ay isang bayani mula sa ibang mundo, hindi naiintindihan ni Sama ang mahabang kasaysayan ng pagkakanulo ng kaharian. Inalis din niya ang maraming tao na nagsilbi sa mga pangunahing posisyon sa palasyo sa loob ng maraming taon. Inakusahan ni Excel si Carmine na gusto ang trono sa anumang halaga. Ngunit itinanggi niya ito, sinabi na kung magtagumpay sila, balak niyang ibalik ang trono sa dating Haring Albert, tulad ng dati. Dahil dito, hinihintay ni Excel ang kanyang desisyon, hinihiling lamang na huwag nilang idamay ang mga bata sa labanang ito. Pumasok si Carla sa silid, sinabing lalabanan niya ang hari dahil inalis niya si Halbert sa kapangyarihan at hindi patas ang pakikitungo sa kaibigang si Lesha. Samantala, sa Amedonia, natanggap ng hari ang sulat ni Carmine na nagpapatunay sa mga planong muling kumilos laban kay Sama,
isang bagay na inaasahan na niya. Sinabi ng hari sa kanyang anak na nagpapadala sila ng mga tropa sa digmaan. Tinanong ng anak kung aling panig ang kanilang susuportahan, at ipinahayag ng hari na susuportahan nila ang magkabilang panig. Ang tunay na layunin ay ganap na sirain ang buong rehiyon. Nang maglaon, nagdala si Rakon ng ulat kay Sama na may magandang balita. Ang pag-aani sa Taglagas ay inaasahang magiging sagana, kaya't sa wakas ay malulutas ang krisis sa pagkain. Gayunpaman, ngayon ay isang mas mahirap na desisyon ang naghihintay. Nang marinig ito, nagmuni-muni si Sama sa realidad at naglabas ng mga ideya at payo ng mahusay na palaisip sa politika na si Machiavelli. Sa prinsipe, sinabi ni Machiavelli na, oo, ang isang pinuno ay dapat gumawa ng mabagsik at malupit na mga aksyon, dahil kahit nasa panahon ng kapayapaan, ang kanilang posisyon ay nananatiling nasa panganib. Ang pangunahing pagkakaiba ay kung ang mga kalupitan na ito ay ginagamit para sa kabutihan o para sa kasamaan. Binigyang diin ni Sama na para sa isang pinuno, ang kalupitan ay nagiging talim laban sa lahat ng mga hadlang. Ngunit ang madalas na pag-asa sa landas na iyon ay maaaring maging nakakahumaling at kalaunan ay humantong sa kanilang pagbagsak. Sinabi ni Sama kay Hakuya na ang plano laban sa tatlong duke ay eksaktong patungo sa mapanganib na teritoryong binalaan ni Machiavelli. Nag-counter si Hakuya, na nagsasabing walang ibang pagpipilian. Dapat silang harapin ng direkta. Sa malalim na pag-iisip, naalala ni Sama ang payo ng kanyang lolo na humanap ng pamilya at protektahan ang mga taong mahal niya. Ang alaalang iyon ang nagtulak kay Sama na ituloy ang planong sakupin ang Amedonia. Tinipon ng hari ng Amedonia ang kanyang hukbo at ibinalita na dumating na ang oras upang salakayin ang mga lupain ni Sama. Ngunit sa kanyang talumpati, ang ministro ay humarang at nakikiusap sa kanya na muling isaalang-alang, na nagsasabing ang digmaan ay magdadala lamang ng tagutom at pagdurusa. Nagalit ang hari at sinipa ang ministro, sumisigaw na mula nang maging hari si Sama, lumakas na ang kanyang hukbo, kaya ngayon na ang oras para ilunsad ang pag-atake. Ipinaalala sa kanya ng ministro na sila ay bahagi ng Human Alliance laban sa mga demonyo. Isang alyansa na nilikha ng dakilang bayani ng Chaos, at ang kasunduang ito ay mahigpit na nagbabawal sa mga digmaan sa pagitan ng mga kaharian habang nagkakaisa laban sa banta ng demonyo. Nagbabala ang ministro na ang pag-atake sa ibang bansa ay maaaring humantong sa kaparusahan mula sa iba pang mga kalyadong kaharian. Gayunpaman, ipinagtanggol ng anak ng hari na hindi kailanman nilagdaan ng kaharian ni Sama ang kasunduan, kaya malaya silang umatake nang hindi nahaharap sa kahihinatnan. Sumang-ayon ang hari at tinanggal ang ministro sa kanyang posisyon dahil sa labis na paggigiit. Pagkaalis ni Ministro Colbert sa palasyo, na halatang nasiraan ng loob, ang prinsesa ay nagpakita na tuwang-tuwa at sinabihan siyang magsimulang mag-impake, aalis sila saglit sa kastilyo. Walang naiintindihan si Colbert, ngunit ibinunyag ng prinsesa na may plano siyang tumakas sa palasyo. Kasabay nito, nakikipag-usap si Sama kay Laisha tungkol sa pagpupulong niya sa tatlong duke, at hinihingi niya ang suporta nito. Pagkatapos nito, pumasok sila sa isang silid na may tatlong malalaking screen, ang bawat screen ay nagpapakita ng isa sa mga duke. Ipinakilala ni Sama ang kanyang sarili bilang hari na hinirang ni Albert. Nagpakilala ang bawat duke, at nagbabala si Sama na kung patuloy silang susuway sa utos ng hari, ituturing silang mga taksil. Siya ay humihingi ng kanilang mga opinyon, at si Excel ay nagtatanong kung ano ang planong gawin ni Sama sa tatlong duke. Ipinaliwanag ni Sama na hanggat walang pagtataksil, walang mangyayari sa kanila, ngunit ang kanilang mga puwersang militar ay pagsasamahin sa isang pinag-isang hukbo. Nilinaw niya na hindi na magkakaroon ng magkakahiwalay na hukbo para sa bawat teritoryo. Tumugon si Castor, na nagsasabi na ang mga hinihingi ni Sama ay parang isang bagay na ipapataw ng isang diktador, sinusubukang pilitin ang supremacy na maaaring magpapalit ng ibang lahi laban sa kanila. Tumanggi siyang pag-isahin ang mga hukbo, na nagsasabi na ang mga tagapagtatag ng kaharian ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga duke partikular na upang maiwasan ang kaharian na mahulog sa maling mga kamay. Sumagot si Sama na gumagana lamang ang ganitong sistema sa panahon ng kapayapaan, ngunit sa napakaraming banta ngayon, dapat na sentralisado ang hukbo. Pinukaw siya ni Castor sa pamamagitan ng pagtatanong kung sino ang mananagot kung ang bagong hukbo ay naging tiwali. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Sama. Kung mangyayari iyon, maaaring patayin siya ng tatlong duke. Ang tugon na ito ay nag-iwan sa lahat ng sandali na hindi makapagsalita. Binago ni Excel ang paksa at nagtanong tungkol sa bagong lungsod na itinatayo ni Sama, dahil ang pangunahing daungan ay nasa kanyang teritoryo, at gusto niyang malaman kung plano nitong alisin sa kanya ang tungkuling iyon. Ipinaliwanag ni Sama na kahit na may bagong daungan, ang bagong lungsod ay tututuon sa turismo,
at ang kanyang daungan ay mananatiling pangunahing daungan ng kaharian. Dahil sa hinalinhan, ipinangako ni Excel ang katapatan sa hari, ibinigay ang kanyang hukbo at teritoryo, at pinasalamatan siya ni Sama, at sinabing inaasahan niyang magtulungan ng malapitan. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Castor, umaasang papayag din siya. Ngunit tumanggi si Castor na kilalanin si Sama bilang hari. Naghihinala pa rin sa biglaang pagbibitiw ni Albert, nagdeklara siya ng suporta para kay Carmine, ngunit 100 general lamang ang sumusunod sa kanya. Ang natitirang bahagi ng kanyang hukbo ay nananatiling neutral, na ikinagulat ni Hakuya dahil pinahina nito ang kanilang pangkalahatang lakas ng militar. Lumingon si Sama sa huling duke at sinabing hindi na niya kailangan pang magtanong, dahil tinanggap niya ang mga taong sangkot sa katiwalian at nilinaw na niya ang kanyang katapatan. Nagtatanong lang siya kung bakit niya pinili ang landas na ito, at sinabi ng duke na ito ay dahil sa pagmamataas ng mandirigma. Hindi siya nagtitiwala sa bagong hari at ayaw niyang ang kaharian ay nasa kamay ng isang taong hindi niya paniwalaan. Sinabi ni Sama na siya ay mali at tinapos ang pag-uusap doon, ngunit hiniling niya na huwag nilang pahabain ang digmaan o maging sanhi ng hindi kinakailangang kamatayan. Ipinaliwanag niya na kung ang isa sa mga commander ay matalo, ang mananalo ay makokontrol sa hukbo ng iba nang walang karagdagang labanan. Sumasang-ayon ang mga duke sa mga tuntuning iyon, at nagsimulang umalis si Carmine. Ngunit si Lycia ay humakbang pasulong, binunot ang kanyang espada, pinutol ang isang piraso ng kanyang buhok, at inihagis ito sa hangin, na nagpapakita na siya ay hindi na isang prinsesa at siya na ngayon ay nakatayo ng ganap at buo sa panig ni Sama. Si Carmine, na halatang humanga, ay nagsabi na naiintindihan niya ang kanyang desisyon at nag-walk out. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Sama kay Excel sa hindi pagkumbansi kay Castor, ngunit sinabi niyang inaasahan na niya ang desisyong iyon mula sa kanya. Hindi nagtagal, nakipagkita si Lycia kay Juna, na talagang apo ni Excel at ang taong kanina pa nanonood kay Sama at nag-uulat pabalik sa kanyang lola, na siyang naging dahilan upang suportahan nila ito. Ipinahayag ni Sama ang kanyang pasasalamat, at ipinaalala ni Lycia sa lahat na bahagi na sila ngayon ng iisang kaharian. Di nagtagal pagkatapos, si Hakuya ay nagdadala ng agarang balita kay Sama. Ang hari ng Amidonia ay sumalakay sa kaharian na may higit sa 30,000 mga sundalo. Nakarating na sila sa unang bayan, at lumuhod sa harap nila ang lokal na pinuno, humihingi ng awa at kaunting panahon pa. Nahahati ang populasyon sa mga gustong sumuko at sa mga gustong lumaban. Bilang commander, ginagarantiyahan niya na kung bibigyan pa siya ng panahon, makukumbansi niya ang mga tao na iwasan ang direktang hidwaan, na lalong magpapalakas sa hukbo. Ang kanyang anak, sa kabilang banda, ay nagmumungkahi na iwasan nila ang pakikipaglaban sa ngayon at pangalagaan ang mga tropa hanggat maaari, na pinipilit ang hari na tanggapin ang isang pansamantalang kasunduan. Ang hari ng Amidonia ay nakatitiyak ng pagtatagumpay, dahil sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanyang mga puwersa sa mga hukbo ni Duke Carmine, mayroon na silang mahigit na 40,000 sundalo, isang mas malaking bilang kaysa sa 10,000 ni Sama. Nagbibigay ito sa kanila ng impresyon na sigurado na ang tagumpay. Samantala, sa panig ng Duke, ang labanan ay lalong tumindi, kasama sina Kaide at Halbert na nagtatanggol sa mga pader ng kuta kasama ang isang malaking bilang ng mga tropa. Nagkomento si Kaide sa madiskarteng maniobra ni Sama. Ini-redirect niya ang 10,000 sundalo mula sa ipinagbabawal na hukbo upang pigilan ang isang paghihimagsik sa hangganan pagkatapos makipagpulong sa mga duke, sinira ang pader at hinarangan ang pagsalakay. At ang lahat ay natupad ng mabilis salamat sa mga bagong ruta at sistema ng transportasyon na nilikha ni Sama. Sa init ng labanan, napagtanto ni Kaide na ang kaaway ay nagdala ng mga artillery na kanyon, na hindi mapigilan ng mga mahiwagang depensa. Nagsimula ang pag-atake, at halos bumigay ang pader sa mga pagsabog. Sa tense na sandaling iyon, lumitaw ang isang mamamana, na sinisira ang mga projectile na inilunsad sa kanila. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang kabalyero ng protected forest, at ipinaliwanag na nagbabayad siya ng utang dahil nailigtas ang kanyang anak sa panahon ng sakuna. Sinabi rin niya na nais ng kanyang anak na babae na sundin ang halimbawang iyon at magpatala sa hukbo. Sa isa pang bahagi ng labanan, si Ludium, pinuno ng kabalyerya, ay nag-utos na buksan ang mga pintuan, ngunit ang kanilang layunin ay hampasin lamang ang mga kanyon at mabilis na umatras ng hindi direktang nakikipag-ugnayan sa mga linya ng kaaway. Pinapanood ni Duke Carmine ang kanyang pinakamakapangyarihang mga sandata na sinisira at ang kanyang hukbo ay nagsisimulang bumagsak. Tinanong ng mga tiwaling duke si Carmine tungkol sa kung ano ang nangyayari, ngunit tiniyak niya sa kanila na mayroon pa rin siyang kalamangan,
dahil ito ay 4-1 at matatalo nila ang mga puwersa ni Sama nang walang kahirap-hirap. Napansin ni Carmine na si Sama ay hindi nakikipaglaban sa mga frontline, dahil ang ipinagbabawal na hukbo ay nagtatanggol lamang, na nagpapaniwala sa kanya na mas malaki ang pinaplano. Kailangan daw nilang itulak si Sama para pilitin siyang kumilos. Samantala, sa Amedonia, nawala ang galit ng hari at nagutos ng agarang pag-atake. Ngunit bago kumilos, nakarinig siya ng mga hiyawan mula sa lungsod. Dumating ang isang mangangalakal, humihingi ng paumanhin sa hindi pagkumbinsi sa kanyang mga kaalyado na sumuko. Sinabi niya na ang mga hiyawan ay mula sa mga mandirigmang determinadong lumaban hanggang sa wakas. Nagbabala ang anak ng hari na ang mga sundalong nakikipaglaban na handang mamatay ay mapanganib dahil maaari silang magdusa ng matinding pagkatalo. Ang pinuno ng lungsod ay humingi ng karagdagang oras at nag-aalok ng ginto, na nangangakong hikayatin ang mga tao sa susunod na hapon. Sumang-ayon ang hari, na nangakong maghihintay hanggang sa susunod na hapon bago sumalakay. Sa loob ng lungsod, ipinahayag na ang lahat ay bahagi ng plano ng Duchess Excel na bilhin si Sama ng mas maraming oras. Sinabi niya sa kanyang lingkod na oras lamang ang kanilang pagkakataon, dahil kaharap nila ang 2 duke at ang hari ng Amedonia. Nagbabala ang ministro na nakakuha lamang sila ng oras hanggang sa susunod na araw, ngunit naniniwala si Excel na sapat na iyon upang bigyan si Sama ng kalamangan na kailangan niya. Nagbabala rin siya na kung hindi kikilos si Sama, lahat ng naroon ay mamamatay bilang mga bayaning nakulong sa loob ng kuta. Pagkatapos ng mga araw ng labanan, sinabi ng hari ng Amedonia na tapos na ang tigil-tigilan at oras na para umatake, ngunit dumating ang isang scout na nagsasabing papalapit na ang Air Force. Natuklasan natin na noong gabi bago, sa kastilyo ni Duke Castor, ipinaalam sa kanya ng ministro na ang kanilang lungsod ay inilikas na naiwan lamang ang mga sundalo at kanilang mga pamilya. Si Castor, na nag-iisip tungkol sa pamumuno ni Sama, ay umamin na kahit bata pa, siya ay isang mabuting hari. Nang tanungin kung nagsisisi siya, sinabi ni Castor na oo, ngunit huli na ang lahat. Iniutos niya na ang lahat ng mga kahilingan para sa tulong ay tanggihan, tinatanggihan na suportahan ang mga duke tulad ni Carmine o iba pang mga tiwali. Pagkatapos ay nag-uulat ang ministro ng mga ulat na 10,000 sundalo mula sa ipinagbabawal na hukbo ang patungo sa teritoryo ni Carmine, ngunit walang nakakaalam kung kasama nila si Sama. Sinabi ni Castor na nagkamali si Sama nang hindi siya inunang sundan, para kontrolin ang Air Force bago salakayin si Carmine. Ngunit ipinaalala sa kanya ng ministro na si Sama ay walang sapat na mga tauhan upang talunin ang kanyang hukbong panghimpapawid. Nagsimulang mag-isip si Castor kung ano ang pinaplano ni Sama nang pumasok ang kanyang anak na babae, nagbabala ng isang problema. Isang barkong pandigma ang dumating sa rehiyon. Ang lahat ay pumunta upang makita ang isang barko na pinakamalakas sa kaharian, na ngayon ay nilagyan ng mga gulong at hinihila ng mga dambuhalang halimaw. Sa isang pulong, ipinaliwanag ni Sama na wala siyang ibang opsyon dahil napakaliit ng kanyang hukbo. Tinanong ni Castor ang dahilan niyan, at sinabi ni Sama na eksaktong atakehin siya. Biglang nagsimulang pumutok ang mga kanyon ng barko, at si Castor, na puno ng galit, ay tumawa at inamin na si Sama ay mas matalino at isang mas mahusay na hari kaysa sa inaasahan niya. Sinabi ni Sama kay Castor na maaari pa rin siyang sumuko at makaiwas sa mas maraming gulo, ngunit tumanggi si Castor, at sinabing ito ay hindi karapat-dapat. Sinabi niya sa kanyang anak na subukan at sirain ang kanyon, at sinabi niya na tatanggapin lamang niya si Sama bilang hari kung siya ang mananalo sa laban. Samantala, lumipad ang anak na babae ni Castor kasama ang mga dragon patungo sa kagubatan, ngunit ang barko ay nagpaputok ng mga automatikong sibat, na ikinagulat ng hukbo at pinipilit ang lahat na mamatay. Ang sistema ng pagtatanggol na ito ay magagamit lamang sa mga base ng kaharian. Matapos iwasan ang mga pag-atake at maabot ang barko, napagtanto nilang walang tao sa loob, isang dummy sa armor lamang ang nagpapatakbo ng mga missile. Napagtanto ng anak na babae ni Castor na siya ay niloko, na iniwan ang lungsod at ang bansa na walang pagtatanggol sa kastilyo. Kasabay nito, pumasok si Sama sa kastilyo sa tulong ng mga blueprint ng gusali. Kasama ang kanyang mga kaalyado, naabot niya si Castor. Si Castor ay humanga sa diskarte at sinabing lahat ay malulutas doon. Kung matalo siya, susumpa siya ng katapatan at ibibigay ang buong puwersa ng Air Force kay Sama. Tinanong ni Sama kung bakit hindi na lang sumuko si Castor, ngunit sinabi ni Castor na binigay niya ang kanyang salita at nangako na siyang lalaban. Binunot niya ang kanyang espada, ngunit humakbang si Aisha sa harap ni Sama at kinuha ang tunggalian sa kanyang lugar. Nagsimula ang labanan, at si Castor ay nagpakita ng mahusay na kasanayan, ngunit si Aisha ay tumutugma sa kanya, na nagsasabing maglilingkod siya kay Sama hanggang sa wakas.
Sa isang mahalagang sandali, hinarangan ng isa sa mga puppet ni Sama ang welga ni Caster, at si Aisha, gamit ang kanyang ice magic kasama ng kanyang mga pag-atake, ay madaling natalo si Caster. Sa lupa, tinanong ni Caster si Aisha kung si Sama ay isang mabuting hari. Kumpiyansa siyang sumagot ng oo, at kung sakaling gugustuhin ng kanyang ama na maibalik ang trono, lalaban siya sa tabi ni Sama dahil buong tiwala niya ito. Sa sandaling iyon, narinig nila ang pagsabog ng barko, at inilagay ni Aisha ang isang kwelyo ng alipin kay Caster, na pumipigil sa anumang aksyon laban kay Sama. Maya-maya, pumasok si Carla, galit na galit sa ginawa nila sa kanyang ama. Ngunit sinabi ni Caster sa kanya na natalo na sila, at sumuko siya, tinanggap din ang kwelyo. Inutusan ni Sama ang ministro na pagsamahin ang mga tropa ni Caster sa itim na hukbo at ipahayag ang kanyang pagkabihag bago sila ipadala sa labanan sa rehiyon ni Carmine. Sa kasalukuyan, lumilitaw ang hukbong panghimpapawid ni Caster, ngunit ang mga dragon ay nagsimulang umatake sa mga tropa ni Carmine. Samantala, nakipag-usap si Sama kina Halbert at Aisha sa ramparts, tinatalakay ang diskarte sa kanyang mga kaalyado, at nagulat si Carla sa pagtitiwala ng mga mandirigma ng hari. Bumalik sa kastilyo ni Carmine, ang mga ministro ay nataranta, pagkatapos ng pagkakanulo ng hukbong panghimpapawid. Gustong malaman ni Carmine ang pinsalang dulot ng pag-atake, at ang komandante ay nagulat na ilang mga gusali ang natamaan, ngunit walang paraan upang makatakas ng hindi nawasak, at napagtatanto na siya ay napapalibutan, si Carmine ay umamin ng pagkatalo. Ang mga tagapayo ay malupit na pinuna si Carmine sa pagsuko, na nagmumungkahi na mas mabuting gamitin ang mga sibilyan at sundalo bilang mga kalasag para sa proteksyon. Galit na galit, inutusan ni Carmine ang mga kwelyo ng alipin sa mga panginoon ng ministeryo, na nagsasabing huwag magtiwala sa mga handang gawing hostage ang mga inosente. Sa kabilang banda, pinuri ni Sama ang kanyang mga sundalo para sa trabaho sa containment wall at inutusan ang mga tropa na lumipat, na nagpahayag na ang labanan ay natapos na. Nagulat ang mga batang babae nang marinig ang balita, ngunit sa sandaling iyon, nagpasya si Duke Carmine na sumuko at hiniling sa kanyang commander na magpadala ng mensahe na opisyal na ang pagsuko ng kanyang hukbo at ng kanyang mga tao. Samantala, nag-iisa sa bulwagan, kinuha ni Carmine ang isang lumang alak na iniregalo ni Albert, na nasave para sa kasal ni Lycia. Ngayon, alam niyang nasa kamay ni Sama ang kanyang kapalaran, nagpasya siyang tamasahin ang alak habang kaya pa niya. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang kapitan at nagulat na si Sama at ang kanyang hukbo ay nagmamarcha sa kanluran, patungo sa pagsalakay ng Amadonya. Nang marinig ito, naalala ni Carmine ang isang pakikipag-usap kay Sama tungkol sa kahalagahan ng hindi pagsunod sa mga lumang tuntunin, at ipinagmamalaki ang mga paraan ng bagong hari. Sa mismong sandaling iyon, inutusan niya ang kanyang hukbo na sundin at ipagdiwang ang karunungan ng bagong monarko. Sa daan upang makita si Axel, ipinaliwanag ni Sama kay Carla kung bakit sila pupunta doon. Ibinunyag niya na sa kaibuturan, ang mga target ay hindi lamang ang tatlong duke. Ngunit nang malaman niya ang pakana ni Carmine sa mga tiwaling maharlika, naalala niya ang babala ng ama ni Halbert tungkol sa pagtitipon ni Duke Carmine ng mga bulok na tao para subukang pabagsakin ang bagong hari. Iyon ay hahantong sa pag-akit ng pinakamasamang maharlika sa kanyang panig. Ngunit ang ideya ay sadyang mag-iwan ng mga pahiwatig upang linisin ang kaharian ng lahat ng mga ito ng sabay-sabay. Nagalit dito si Sama, ngunit ipinaliwanag ng ama ni Halbert na ang plano ay kay Carmine. Ang mga tiwaling maharlikang iyon ay may napakalaking kapangyarihan sa isang bahagi ng kaharian, kaya't kumuha pa sila ng mga mersenaryo sa labas upang bantayan ang mga ninakaw na buwis. Sa ganoong paraan, hindi sila magbabalik ng kahit ano at kahit na pekeng kidnapping, pagpapanatili ng maraming kayamanan at ninakaw na pera hanggat maaari. Matapos marinig ang lahat ng iyon, labis na galit ang naramdaman ni Sama sa desisyon ni Duke dahil nabahira nito ang kanyang imahe na parang siya ay isang napakatalino na taksil. Ngunit iginiit ng ama ni Halbert na ang layunin ay iligtas ang kaharian at tiyakin na ang kinabukasan ay nasa kamay ng mga bagong hari. Sinabi ni Sama sa grupo na ibinahagi lamang niya iyon kay Lycia bago ang labanan, dahil kung ipinaliwanag niya ang lahat kay Caster, maaaring ilagay sa panganib ang plano. Samantala, sa lungsod na sinasalakay, ang hukbo ng Amadonya ay naghahanda sa pag-atake ng buong lakas, ngunit natagpuan si Excel na humaharang sa landas. Pinayuhan ng prinsipe ang kanyang ama na umatras, na iniisip na ito ay isang bitag, ngunit sa sandaling iyon, si Excel ay gumagamit ng magic ng tubig upang lumikha ng isang hadlang at gumawa ng isang broadcast mula kay Sama. Kumalat ang transmission sa kaharian ni Sama. Sa mensahe, inihayag ni Sama na natalo na niya ang dalawa sa mga duke na sumalungat sa kanya, pinagsama ang mga tropa,
at natapos ang digmaang sibil. Ngunit idiniin niya na hindi pa tapos ang labanan, dahil sinamantala ng kaharian ng Amidonia ang kaguluhan at naglunsad ng pag-atake sa pangunguna mismo ng kanilang hari. Nagtatanong si Sama kung hindi ba mas mabuting magsanib puwersa laban sa hukbo ng demonyo sa halip na makipaglaban sa kanilang sarili. At doon mismo, nagdeklara siya ng digmaan laban sa Amadonia. Nagalit ang hari ng Amadonia, ngunit sinabi ni Sama na habang nakatayo siya doon sa lungsod, isang hukbo ang dumiretso na sa kanilang kabisera, handang kunin ang lahat. Nataranta ang hari at inutusan ang mga tropa na bumalik upang subukan at ipagtanggol ang natitira. Sa kanyang silid, nalaman ng prinsesa na sumuko ang kanyang ama sa pagsalakay, at naiintindihan niya na kung babalik sila, ito ay kasama ng isang mas maliit na hukbo. Napagtanto ang plano ni Sama na mag-set up ng isang ambush sa valley, kinumpirma ng impormante ang mga alingaungaw. Sa gabi, bumagsak ang mga palason na parang ulan at tanging hiyawan lang ang maririnig. Dahil dito, ang 30 zezaze na malakas na hukbo ay nabawasan sa kalahati nang makalabas ito sa valley. Gayunpaman, ang hari ay nagtipon ng higit pang mga tao mula sa mga nayon at mga bayan. Ngunit pagdating nila sa kabisera, nakita nila ang mga watawat ng kaharian ni Sama na kumakaway. Tanging ang kastilyo pa rin ang nagdadala ng mga lumang kulay. Kasabay nito, ipinaalam kay Sama na ang hukbo ng kaaway ay sumusulong. Pagkatapos ay nagpa siya si Sama na mag-head-on, at pagkaraan ng ilang oras, ang dalawang hukbo ay nagkita sa field. Nagpa siya sina Aisha at Halbert na gumamit ng mahika upang itulak pabalik ang mga sundalong kaaway. Pinagmamasdan ng mabuti ni Sama ang lahat at napansin ni Carla kung gaano siya nakatutok. Sinabi sa kanya ni Sama na ang lahat ng responsibilidad ay nasa kanya na ngayon, at kung may nangyaring mali, siya mismo ang kailangang isakripisyo ang sarili para iligtas ang iba. Mabigat iyon sa kanya at nakakatakot dahil kahit pansamantalang hari, pakiramdam niya ay marami siyang buhay sa kanyang mga kamay at hindi pa rin nakikita ang kanyang sarili bilang isang tunay na hari. Sa kabilang panig, inutusan ng hari ng Amidonia ang kanyang anak na tumakas, dahil pagod na ang mga sundalo. Gusto niyang mabuhay ang kanyang anak at bitbitin ang pamana ng pamilya. Alam na kung sila ay umatras, ang hukbo ni Sama ay magbabago na habulin sila ng walang tigil. Lumaban ang anak, ngunit sa huli ay pumayag at tumakas kasama ang ilang sundalo. Pagkatapos ay dumiretso ang hari patungo kay Sama, nagpas siyang harapin siya. Sa sandaling iyon, iniulat ng mga kawal ni Sama na darating ang hari. Pinakalma ni Sama si Carla, iniabot ang kanyang kwelyo kay Laisha, at hiniling na manatiling malapit. Kung may mangyari man sa kanya, gusto niyang maging reyna si Laisha. Tumanggi si Carla at sinabing mas gusto niyang harapin mismo ang hari ng Amadonia. Sumang-ayon, at ipinadala siya ni Sama upang harapin ang hari. Samantala, pinabagsak ng komandante ng tropa ni Sama ang isang kabalyero, ngunit natuklasan na isa lamang itong impostor na nagpapanggap bilang hari. Si Carla naman ay nakikipagsword sa tunay na hari ng Amidonia, na tinalo siya gamit ang lahat ng lakas at galit. Nang tila nawala ang lahat, lumitaw ang isa sa mga puppet ni Sama at ginulo ang hari. Hindi nagtagal, dumating si Sama at ang kanyang mga bantay, at sinugod siya ng hari, ngunit pinigilan siya ng mga puppet. Inutusan ni Sama si Carla na sunugin ang puppet at ito ay sumabog sa apoy. Nagmamadaling tingnan ni Sama si Carla at sinisiguradong ayos lang siya. Sama-sama nilang pinagmamasdan ng hari ng Amidonia, halos walang baluti at malubhang na sugatan, tumayong muli, patuloy pa rin sa pagsulong, puno ng galit, hanggang sa siya ay natamaan ng malalang ulan ng mga palaso, at sa huling pagkilos, inihagis ng hari ang kanyang espada, na dumapo sa paanan ni Sama. Pagkatapos ng matinding labanan, bumagsak ang hari, at idineklara ni Sama na tapos na ang digmaan. Di nagtagal, sa silid ng prinsesa, nalaman niyang namatay na ang kanyang ama at sinubukan niyang itago ang kanyang emosyon, ngunit nauwi sa pag-iyak, tinawag ang kanyang ama na isang matigas ang ulo na matanda para sa lahat ng kanyang ginawa. Kinabukasan, kinuha ni Sama ang kastilyo ng Amidonia, at pinuri ni Laisha ang kanyang plano, sinabing malinis ang tagumpay at walang malalaking pagkatalo. Sinabi ni Sama na ang ideya ay nagmula sa isang nakaraang sitwasyon nang lumitaw ang mga halimaw sa hangganan. Sa oras na iyon, natagpuan ng pangkat ng adventurer ni Sama ang mga sundalong Amidonia doon. Ngunit sa katotohanan, ang mga halimaw ay mga puppet lamang na nilikha ni Sama upang pilitin ang mga tao na lumikas at maiwasan ang mga inosenteng kamatayan. Habang pinag-uusapan nila ito, dumating ang pinuno ng hukbo na may balita na tumakas ang anak ng hari kasama ang ilang mahahalagang ministro, ngunit naroon pa rin ang prinsesa. Nagpadala si Sama ng mga diplomat upang ipaalam sa ibang kaharian ang lahat ng nangyari.
Iniulat ni Pancho na ang kaharian ay mahusay na gumagana sa pagkain at mga supply, ngunit karamihan sa yaman nito ay nasa mga armas. Nagpasya si Sama na ibenta ang mga armament at tumuon sa pagpapakain sa mga tao. Sinabi na kung kinakailangan, magpapadala pa sila ng tulong upang labanan ang gutom. Sinabi ng isa sa mga general na ang hukbo ay puno ng enerhiya at kayang lupigin ang lahat, ngunit tumanggi si Sama, na ipinaliwanag na maaari itong magdulot ng mga problema sa Chaos Empire mula noong sinalakay nila ang isang lugar na protektado ng isang internasyonal na kasunduan. Idiniin niya na ayaw na nila ng gulo. Gayunpaman, ibinabahagi niya ang plano upang mapagtagumpayan ang mga tao ng bagong Next City, at para doon, tinawagan niya si Juna, dahil alam niyang makakatulong ang musika na mapawi ang mga tensyon. Magsisimula ang isang espesyal na broadcast sa mga update tungkol sa mga kamakailang kaganapan. Pagkatapos nito, lumitaw sina Sama at Aisha upang makipag-usap sa mga tao, na nagulat nang makita ang isang batang hari na nanalo sa digmaan. Pinangunahan ni Sama ang isang serye ng mga kanta, na nagsisimula sa isang duet sa pagitan ng isang bata at ni Juna. Sa pagtatapos ng kaganapan, hiniling ni Sama kay Aisha na huwag umalis sa kanyang tabi dahil mayroon siyang sorpresa para sa lahat. Ang mga taong nasa sabik na sa palabas, ay mas nabigla nang umakyat sa entablado ang ministro ng Amidonia para kantahin ang awit ng dating kaharian. Sa dulo, dapat daw niyang kitilin ang sarili niyang buhay, dahil kinanta niya ang awit ng isang bansang wala na para sa kanya. Ngunit sinabi ni Sama na walang dahilan para doon, dahil sa kanyang kaharian, walang batas na nagbabawal sa musika ng ibang tao. Siya ay nangangarap ng isang bansa kung saan ang lahat ay malaya, kasama ang mga tao. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.